Nailagay ko na ang thumbprint ko. Ang lumang palamigan na ito ay sayo na. Wala ka na sa pamilya Xu. Sa dati ring buhay, ito rin ang lamisang ito. At ang mga taong ito rin, umiiyak akong nakiusap sa kanila na huwag akong itaboy. Sabi ko, kaya ko pang magbuhat ng kargamento, maghakot ng yelo, at magbantay sa gabi. Basta bigyan lang ako ng makakain. Pero sinabi nilang mahina ang katawan ko, mas kaunti ang kinikita ko. Sa huli, iniwan nila ako sa gilid ng pantalan. Noong taglamig na yon, parang kutsilyo ang hangin sa dagat. Nagkasakit akong bumagsak sa harap ng pintuan ng lumang palamigan. Hindi man lang ako nakaabot ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ligo, hindi naman sa masama ang puso ko. Ikaw lang talaga ang walang kakayahan. Pinakain at pinalaki ka pa namin. Iyan na ang buong kabutihan namin. Kahit sira ang palamigan na yon, may silong pa rin laban sa hangin at ulan. Huwag kang masyadong maghanap pa. Laban sa hangin at ulan. Nay, ang galing mo talagang magsalita. Naririnig ko ang tawa nila. At unti-unting kumalma ang loob ko. Ang sirang palamigan na yon, tagas ang tubig at putol ang kuryente. Sira na ang kompresor noon pa. Kahit daga, ikutin pa ang daan para lang makapasok. Bagay na bagay sa kanya. Hindi ba siya ang pinakamarunong magbantay sa gabi? Mula ngayon, doon na siya mabubuhay kasama ang amag na pader. Ligo, pag-isipan mong mabuti. Hindi maliit na bagay ang pagputol ng ugnayan sa pamilya. Nang ma-thumbprint ko ang mga papeles, saka ko lang napag-isipan ng malinaw. Lahat ay susundin sa nakasulat dito. Kung gayon, agad mo nang i-thumbprint. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Gusto mo pang gumawa ng gulo. Hindi ako manggugulo. Mula edad 13, nagbubuhat na ako ng kargamento sa pantalan para sa pamilya. Sa tag-araw, nag-aangkat ako ng yelo. Sa taglamig, nagbabantay ako ng bangka. Namamaga ang balikat ko sa bigat ng mga basket ng isda. Hindi ako kailanman umangal. Sa mga nagdaang taon, ang pinaghirapan kong kinita rito, ni isang sentimo, hindi ko na ibigay sa pamilya. Ang perang ipinambili ni Fugi ng motor na bangka. Kasama pa roon ang 3 taong sahod ko. Kasama rin ang perang ipinangpadala ni Chanhua sa bahay ng mga magulang niya para sa mga adobong ulam. Kasama rin ang kinita ko sa pagbubuhat ng kargamento sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga laryong ginamit sa pinatayo ng pamilya Xu na silid sa gilid. Ako ang naghakot ng mga yon, balik-balik kasama ng truck. Ligo, tigilan mo ang pagbabalik ng lumang usapan dito. Hindi kami kumukuha ng bayad sa pagpapalaki sa'yo. Kaya ngayon, wala akong hiningi. Ang gusto ko lang ay malinaw na marinig ito ng lahat. Mula ngayon, tapos na kami ni Xu family sa isa't isa. Mula ngayon, bawat sentimo na kitain ko, wala nang kinalaman sa pamilya Xu. Utang man ba ako ng pamilya Xu? Hindi ko nahahabulin. Ang tapang mo ngayon, Ligo. Noon, inuulan ka ng mura pero di ka makatingala. Para kanino ba ang sinasabi mo yan? O gusto mo pa yata na magbayad kami sa'yo? Sabi ko na, hindi ako humihingi ng danyos. Nandito ang kalihim ng baryo, at nandito rin ang mga kababaryo. Ngayon, isulat natin ng malinaw at may pirma. Mula ngayon, huwag nang may gumamit ng kamag-anakan. Sa petsang iyan, 2 salita lang ang gustong agawin ang hanap buhay ko. 2 salita lang ang gustong agawin ang hanap buhay ko. Makatarungan ang trabahong ito. Pindutin mo. Hawakan mo, Ligo. Sa'yo na ang palamigan na yon para gamitin. Ang mga susunod na papeles, ayusin natin ayon sa tuntunin ng baryo. Ligo, kung kaya mong mabuhay ng 3 araw gamit ang sira mong palamigan, tatawagin kitang kuya mismo. Ha ha ha. Hindi ako pumalag. Paglabas ko sa komite ng baryo, sa dulo ng pantalan sa malayo, naroon ang lumang palamigan na yon. Sa dati kong buhay, mahigit 10 taon akong naging utusan dito sa pantalan. Binuksan ko ang pinto ng abandonadong malamig na bodega. Halos itaboy ako palabas ng amoy amag. Ligo, mas mabuti pang gawing kulungan ng baboy ito kaysa ayusin. Kahit baboy, ayawan to dahil sa sobrang basa. Sa dati kong buhay, nag-abot ako ng kamay sa mga taga-kumpuni dito sa pantalan. Sumama ako sa kanya sa pagpapalit ng kapasitor, paglinis ng kanal, pag-ayos ng siwang ng pinto. Noon, akala ko hirap lang ang lahat. Ngayon ko lang naintindihan na ang mga hirap na yon ang puhunan ko para makabangon. Ligo. Marunong ka rin pala nito. Noon, taga-abot lang ako ng wrench sa iba. Hindi magkapareho ang taga-abot ng wrench at ang pag-ayos ng malamig na bodega. Sige, subukan natin. Pagsapit ng dapit hapon, gumawa ako ng listahan. Ilang busot na barya lang ang laman ng bulsa ko. Pumunta ako sa junk shop sa likod ng pantalan. Pagpasok ko, agad akong napansin ni Tito Son. Ni hindi man lang siya nag-angat ng kilay. Humingi ako ng ilang lumang piyesa ng utang muna. Bayad sa loob ng 3 araw. Ligo, kaninang umaga lang putol ka na sa pamilya Xu. Pagdating ng hapon, utang ka na agad. Hindi ako charity. Hindi naman mahal ang mga yon. Kapag naayos ko ang malamig na bodega, makakapagbukas na ako ng negosyo. Alam ko ang sira mong bodega. Kung sino ang kumuha, malas ang abutin. Kung may pera ka, ibebenta ko. Kung wala kang pera, lumabas ka na at kumanan. Tito Son, magkano po ang mga piyesang kailangan niya? Zen, bakit mo pa tinatanong yan? Sapat na ba to? Zen, hindi mo na kailangan. Unahin mo munang ipaayos ang malamig na bodega. Kung gutom ka, paano ka pa makakabangon? Hoy, ang dalagang parang tumataya ka ng malaki. Tito Son, sabihin niyo na lang kung sapat o hindi. Hehe, sapat naman.
Pero linawin ko lang ha. Walang balik, walang palit sa lumang gamit. Ituring mo na lang na utang namin sa iyo ang perang ito. Sa loob ng 3 araw, babayaran namin. Ligo, pinipilit mo lang ba ang sarili mo? Talaga bang maaayos pa ang malamig na bodega na yon? Maaayos pa ba talaga? Malalaman natin ngayong gabi. Zen, ang pinakanalulugi sa mga mangingisda ay hindi ang walang huli. Kundi kapag naibiyahe na ang huli, takot na itong mapanis. Kapag natatakot mapanis, napipilitang ibenta ng palugi sa mga tagabili ng isda. Sino ang makakapagpanatili ng sariwa? Siya ang makakapagtaas ng presyo. Kaya kailangan mong ayusin ang malamig na bodega. Ang pag-ayos ng malamig na bodega ang unang hakbang. Kasunod niyan, kailangang may patakaran. Walang tawaran ng pababa, walang takbuhan sa utang. Kailangan munang magtiwala sa akin ang mga tao. Lumabas ka muna at maghintay. Ako na ang mag-aabot ng mga gamit. Nagtrabaho kami hanggang hating gabi. Idiing mabuti ang ceiling strip. Nakaikabit na ang drain pipe. Napalitan na ang kapasitor. Paulit-ulit kong sinuri ang mga kable. Kinaisa-isa kong tiyaking walang tagas ng kuryente. Saka lang ako tumayo sa harap ng breaker. Sa huli, pinindot ko ang start button. Nang dahan-dahang bumuga ang malamig na hangin mula sa vent. Ang kabang magdamag ko ay medyo gumaan sa wakas. Ligo, sino ang nag-utos sa'yo na gumamit ng palihim ng kuryente sa pantalan? Ayos ka, Ligo. Kakaputol mo lang sa pamilya, marunong ka nang manghiram ng kuryente ng palihim, ha? Hahaha, nasaan ang kalihim? Bilisan mong bawiin ang sira mong bodega. Huwag mong hayaang sirain niya pati ang pantalan. Sabi ko na nga ba, sakit siya sa ulo. Katatakwil lang sa kanya ng pamilya Tsu, tapos ganyan pa ang ginagawa niyang kahihiyan. Tingnan niyong mabuti. Ito ang pansamantalang permit sa kuryente na pirmado ng kalihim. Nandyan pa rin ang lumang selyo ng metro. Maayos din ang kabit ng linya mula sa tamang saksakan. Tatak ng pansamantalang kuryente, 1,995 pa. Talagang ang may tatak. May tatak din para sa pansamantalang kuryente. Nandyan din ang deposito. Sinasabi mo bang ninakaw ko ang ebidensya sa kuryente? Sino ba ang nakakaalam kung hindi ka lang nanloloko? Isdi puntahan mo ang kalihim ng barangay. Sakto, hayaan mong tanungin ka ng kalihim ng barangay magdamag. Tumakbo ka rito para dungisan ako, anong pakay mo? Bigla, tumulak si Tito Lin ng isang karitong tabla papunta rito. Ang amoy ng isda, naaamoy kahit sa malayo. Ang itim ng puso ni Limazi. Sinasabi niya nang mabubulok na ang isdang ito. 50 sentimo lang kada gin. 50 sentimo kada gin, kulang pa sa gasolina. Ay naku. Tito Lin, talagang nahuli na ang isdang ito. Sobrang init, hindi na talaga kaya. Ang anak ko nilagnat at kalahating araw na siyang naantala sa pag-uwi. Isang buong kargada ng isda, nawasak ng ganito. Hindi ba umaandar na ang palamigan ni Ligo? Patunay na tumatanggap siya. Hindi ba niya kaya? Hahaha, Ligo, talagang magagamit ang palamigan mo. Tito Lin, ako na ang bahala sa pagbukod para sa'yo. Yung pwedeng kainin, imbak muna sa palamigan at eye contact ang mga maliliit na kainan. Yung pangalawang grado sa pabrika ng feed. Yung pwedeng direktang iproseso, diretsyo na. Sa kita sa benta, bawasan ang bayad sa palamigan at sa lakad. Ang matitira sa'yo na. Pwede pa palang hatiin ng ganyan. Sa liit ng kainan mo, ano ang pinanghahawakan ko para maniwala sa'yo? Unang klase ang may malinaw na mata at pulang laman na matigas. Ikalawang klase ang malambot pero hindi pa bulok ang amoy. Ikatlong klase ang panis na ang lasa. Ikatlong klaseng proseso. Ang hasya ni Ligo, mukhang maayos. Dati sa pantalan, hindi naman ako nagtrabaho ng walang kapalit. Pupunta ako sa bayan para magtanong sa mga maliliit na kainan. May kakilala akong babaeng may-ari ng kainan. Dati na siyang bumili ng alimango sa amin. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang magmadaling magbenta ng bagsak presyo. Hayaan mo muna siyang makita ang isda. Lanan. May bahagi ng natanggap ang maliit na kainan. Kailangan din ng pabrika ng feed ang ikalawang grado ng isda. Ibawas mo ang bayad sa palamigan at sa biyahe. Tito Lin, sa huli, mas mataas ang presyo ko kaysa kay Limazi. Sa 7.8, nakadagdag pa ako ng mahigit 20 yuan. Mahigit 20 yuan pa ang nadagdag. Tito, tama ang bilang na ito. Itago mo ng maayos, Ligo. Kanina lang, pinagtatawanan ka pa ni Tito. Si Tito ang humihingi ng tawad sa'yo. Sa susunod, pag may dating nakargamento, huwag munang magmadaling magbenta ng mura. Kung pwede, hatiin. Sa mga malalaking kliyente, maliit lang ang mahigit 20 yuan. Pero sa mga mangingisda sa pantalan, malaking bagay na yon. Pambayad na yon sa bigas. Pambayad na yon sa gamot ng mga bata. Ligo, nilabag mo ang patakaran. Bukas, sino pa ang maglalakas loob magpadala ng kargamento sa palamigan mo? Hindi ko hahayaang may makabenta kahit isang gin. Isang salita lang ni Limazi. Kinabukasan, maaga pa. Sa pantalan, malinaw na may ilang bangkang pangisda na nakadaong. Pero walang lumalapit sa palamigan ko. Nang makita nilang wala si Ligo, kahit ayusin mo pa iyan at pagandahin ang takbo, ano ang silbi? Walang mangangahas magpadala sa iyo ng kargamento. Kahit mas malamig pa ang palamigan, hindi nito mapapalamig ang kahirapan mo. Si Limazi, napabagsak niya ang presyo sa pantalan sa loob ng maraming taon. Walang daang mapagbebentahan ang mga mangingisda.
Walang nangahas sumagupa sa kanya ng harapan. Para mabasag ang kapit niya, kailangan ko munang bumuo ng maliit pero dekalidad na linya ng supply. Ibenta sa bayan. Ligo, kagabi tumanggap ang tatay ko ng ilang basket ng alimango. May kaunti ring maliit na abalon, hindi marami. Mas kaunti ang kinikita ni Limazi. Masyadong mababa ang alok. Nabalisa ang tatay ko. Buhay pa. Buhay pa, binababad pa nga sa timba ng tubig dagat. Isama mo ako sa bahay niyo. Baka mapagalitan ako ni nanay kapag sumama ako sa inyo. Kanina lang, sinabihan pa nila ako. Mas mabuti nang linawin na lang natin ng harapan. Ligo, ano ba ang ginagawa mo rito? Zen. Bakit mo na naman sila isinama pabalik? Hindi kami namumulot ng pera para lang ipatalo sa inyo. Hindi si Ligo ang pumunta rito para mangutang. Tito Silly, hihiramin ko sana ang maliit ninyong bangka at ang mga timba ng buhay na tubig. Ang mga alimango na ito at mga abalon, ihatid ko muna sa county para subukan kong maibenta. Ang kikitain, kalahati sa inyo, 20% para sa gasto sa malamig na biyahe at pambayad sa utusan. Kung hindi mabenta, ako na ang sasalo sa lugi. Ang dali mong magsalita. Ang layo ng county, kung mamatay ang mga alimango sa kalagitnaan ng biyahe, sino ang papanagutin mo? At saka, bagong putol pa kayo sa pamilya. Saan ka hugot ng panagot? Sinabi na ni Tito walang utang na loob, sundin ang kondisyong ito. Resibo na may pirma, kahoy na upa, sundin ang kondisyong ito. Magkano ang maibebenta? Sa mismong araw na yon magkwenta tayo. Kung hindi ka kampante, pwedeng si Zenzen ang magtala ng libro. Sama si Zenzen, hindi pwede na isang dalaga ang maglayag ng gabi. Anong sinasabi mo? Ate, marunong din akong tumingin sa libro at kumilala ng daan. At saka, produkto rin naman namin yon. Ako ang babantay para mapanatag ang loob ko. Ligo. Alam kong hirap na hirap ka noon. Pero kapag pinahirapan mo si Zenzen, o pinagsalitaan siya ng masama ng iba, ako ang unang tatanggi. Hindi muna ako papayag. Tito, wala akong kahit ano ngayon. Dalawa lang ang maipapakita ko. Una, husay sa kamay. Ikalawa, pananagutan at tiwala. Hindi ko gagamitin ang pangalan ni Zenzen para sa biro. Ngayong gabi, ihahatid lang natin ang paninda. Siya ang magtatala ng aking pamasahe at bayad sa lakad. Babalik ako bago magliwanag ang langit. Tatay, isang beses mo na lang siyang pagkatiwalaan. At pagkatiwalaan mo rin ako minsan. Isang beses lang. 80% sa pamilya 2% sa inyo. Kung tatakbuhan mo ang utang, babasagin ko ang pinto ng cold storage mo. Tanggapin niyo. Nabaliw na talaga siya, isang wasak na cold storage, at isang maliit na bangka, tapos gusto mong kalabanin si Mazi. Makapapasok na lang ng tahimik pagkalagitnaan ng gabi. Isa-isa nating ilalagay ang maliliit na isda sa timba ng tubig. Ligo, kinakabahan ka ba? Pero kahit kabado, mas mabuti pa rin ito kaysa apihin ka habang buhay. Ay! Ligo, tumakbo ang mga alimango. Malapit nang maubusan ng tubig ang mga abalon. Huwag munang habulin, unahin ang mga abalon. Pero ang mga alimango, mamamatay sa pagkauhaw ang mga abalon. Walang kwenta ang buong order na ito. Mukha akong kalmado, pero kinakabahan din ako sa loob. Ang usapan sa maliit na kainan sa county ay ang maagang pagsusuri bukas ng umaga. Kapag natagalan, hindi na nila maihahanda sa kusina. Pagbaba ng presyo, agad silang tatanggap. Ang masama pa, siguradong hinihintay lang ako ni Mazi na mapahiya. Kakayanin ba ito? Kahit hindi kaya, kailangan pa rin kayanin. Si Fugi ba ang may gawa nito kay Ligo? Wala pa tayong ebidensya ngayon. Kahit sabihin pa, wala ring saysay. Unahin nating mailabas ang paninda. Hintayin nating bumalik ang pera. May mga taong di na makaupo ng maayos. Ikaw ba si Ligo? Maaga pa lang, nagpasabi na si Mazi. Nabugbog sa biyahe ang batch na ito ng paninda mo. Hindi na sariwa. Hindi kakayanin ng munting tindahan ko ang bansag na hindi sariwa. Sabi niya lang. Madam Layang, kumusta po ang panindan nyo? Di na kailangang makinig sa iba. Tingnan niyo mismo. Yan ang tawag na hindi sariwa. Kung hindi pa rin kayo kampante, pwede niyong piliin ang pinakamasama at tingnan. Parang patay at malata. Isa lang, hindi ko nasisingilin. Sige na, iho, may ibubuga ka pala. Sabi ni Mazi, isa ka raw pobreng kakahiwalay lang sa pamilya. Hindi ko inakalang matatag pala ang kamay mo. Unang beses nating magkasosyo. Hindi naman ako humihingi ng papuri sa inyo. Kung sa paninda, mukhang matatag. Sa pamatagalan, tingnan pa natin. Sa huli, kinuha lahat ni Madam Layang ang paninda. Mas mataas ng doble sa presyo sa pantalan. Talagang naibenta ni Ligo. At ito pa lang ang unang order. Pagdating sa bakuran ni Tito bibilangin ko ng malinaw ang pera. 8 bahagi, ilalagay ko sa harap ni Tito Tito ito ang bayad sa paninda. Ito ang bawas sa kapinsalaan. Ito ang bayad sa gasolina ng sasakyan. Ayon sa tala ng Hatchian kagabi, nasuri na ninyo. Bata ka, hindi mo nga ako niloko. Mas marami ito kaysa sa ibinigay ni Mazi. Nanay, sabi ko naman kaya ni Ligo.
Hindi pwedeng isang beses lang at tapos na. Sa susunod, kailangan pang tingnan. Ayos, Ligo. Kakapalayas pa lang, may tinatago ka na palang sariling pera. Ang kinita mo ay pag-aari ng pamilya Xu. Ibigay mo. Pinalaki ka ng pamilyang Xu. Kapag kumita ka, dapat ibigay sa pamilya para ingatan. Tita, kahapon mo lang sinabi na wala na ako sa pamilyang Xu. Buwisit, putol na nga ang relasyon, putol na nga. Pero kumain ka sa mesa ng pamilyang Xu at doon ka lumaki. May bahagi rin ang pamilyang Xu sa perang ito. Saka, saan ka kukuha ng puhunan? Hindi ba dahil sa pamilyang Xu na nagpalaki sa iyo sa mga taon na ito? Noong nakaraang buhay ko, sa ganitong trabaho ako nadurog. Sa buhay na ito, hindi na ako papatol sa ganyang pakulo. Ito ang pansamantalang resibo ng deposito para sa kuryente ng cold storage. Ako mismo ang nagbayad niyan. Ito ang tala ng hasya ng pamilya ni Tito He. Ang paninda ay sa pamilya He. 20% lang ang kinuha ko para sa pamasahe at gasto sa pagpreserba. Ito ang tala kagabi sa bayan. Ang pera kanina ay naipasok na sa kabuuang hatya ng pamilya He. Ang negosyong ito mula simula hanggang dulo walang kahit isang sentimong kinalaman ang pamilyang Xu. Wala ba kayong konsensya? Pinalaki pa ng isang walang utang na loob, kumita ka lang, hindi ka na kumikilala kina tatay at nanay. Ligo, huwag kang manakot gamit ang papel. Putol na ba ang ugnayan ng dugo? Kung talagang may kaya ka, ilabas mo ang pera. Ituring mo na lang iyan na paggalang mo sa magulang. Gustong-gusto na talagang magsalita ni Zenzen. Bahagya akong umiling, ako mismo ang sasalo nito. Lumingon ako at pinakiusapan ang batang katabi na tawagin ang kalihim ng ngayon. Kalihim, ikaw ang humusga kung sino ang tama. Anak siya ni Xu Aigo. Kumita lang, hindi na kumikilala ng tao. May katarungan pa ba? Ang kasulatan ay tinatakan ng thumbprint sa komite ng nayon kahapon. Parehong pumayag. Mula nang bumukod si Ligo, mabuti na ang buhay niya. Sa pinaghirapan niya, wala nang karapatan ang pamilya Xu na gawin. Ang pagpapalaki noon. Parang napalaking walang kapalit. Pakinggan niyo ako, mga kabarangay at mga tiyuhin. Linawin ko muna, sa batas at sa konsensya, dapat akong tumakbo sa responsibilidad na dapat kong akuin. Kapag nagkasakit at tumanda si Aigo, kailangan pa ring magbahagi ayon sa patakaran. Ayon sa itinakda, aalamin ko ang parte ko ayon sa kakayahan ko. Pero matapos maputol ang ugnayan ng pamilya, walang karapatan ng pamilya Xu na palayasin ako ngayon. At bukas ay agawin na naman ang perang kinita ko. Kahapon lang nga, pinalayas na nila ang tao. At ibinigay pa ang luma at inutil na cold storage. Tapos ngayon, walis na lang ako palabas ng pinto. At itong pera, hindi rin ba galing sa paninda ng pamilya He? Chonhua, sa usaping ito, huwag na kayong makialam. Ang paninda ay sa amin. Bilang isang lalaki sa dagat, si Ligo ay kumikilos ayon sa tamang patakaran. Si Ligo ay kumikilos ayon sa tamang patakaran. Kung pera ang pag-uusapan, malinaw na gusto mo pa rin akong agawin. Sagutin mo muna ako o hindi. Ibig kong sabihin, pera ng pamilya He ito. Paanong sa inyo naman ang karapatan para kunin? Pero habang lalo siyang tahimik, lalo kong nauunawaan. Hindi naman siya walang alam sa tama at mali. Ayaw lang niyang dahil sa akin ay mapahamak ang sarili niyang pamilya. Matapos maipon, mas kailangan pang may resibo sa bawat galaw. Para walang masabihang may binabaluktot. Tandaan mo, hindi ba't ilang alimango lang ang naibenta? Bukas may dumating na kargang marlin. Tingnan natin kung may lakas ka pang tanggapin. Baka sa bandang huli pati pantalon at sinturon mo hindi mo na mabayaran. Maraming marlin, mahirap panatilihing sariwa. Hindi ito basta ilang alimango lang ang kayang tumbasan. Pero alam ko, ngayon lang dumating ang pagkakataon na makakatayo ako ng matibay. Puno ang bodega, kumikislap ang mga marlin. Pero sinadya ni Mazi na magbigay ng mababang presyo. Mazi, sobra namang lupit ng presyong iyan. Kakasampalang ng isda. Kumikinang pa ang mga mata. Anong silbi ng kinang niyan? Ang marlin, hindi pwedeng basta itabi. Mainit pa ang panahon, at ayaw niyong ibenta sa akin. Paglampas ng tanghali, tiyak babagsak na ang presyo. Alam ng lahat ng mangingisda na pinipisil niya ang presyo. Pero mas nakakatakot kung hindi maibenta ang isda sa kamay mo. Ligo, hindi ba't may tiis ka, halika. Ang batch na ito ng isda, kunin mo na. Huwag na munang umasa sa ilang alimango lang. Talaga bang kukunin mo ito ng ganoon karami, Ligo? Ang batch na ito ng isda, ayon sa sariwang antas ko ito bibilhin. Hindi na kailangan ng masyadong formal sa pagbili ng isda sa pantalan. Pinakasariwa, walang pinsala, at mapula ang hasang. Bibilhin ko ito sa mas mataas na antas. Ipasok sa cold storage at ipadala sa mga restoran sa bayan. Ang bahagyang naalog o nabunggo, sa gitnang antas ilagay. Ikonekta sa mga karaniwang fish dealer at sa mga maliliit na tindahan. Ang malambot na at nalalabo na ang mga mata, hindi ko bibilhin. Pero matutulungan ko kayong magtanong sa pabrika ng pakain. Huwag ninyo nang piliting ipasa bilang magandang isda. Pakinggan mo nga, parang tunay na may-ari ang dating. Gaano ba kalaki ang cold storage mo at magkano lang ang biyahe mo? Iuwi mo na lang lahat at hintayin mong mabulok. Sinong nagsabing akuin ko lahat? Ang kukunin ko lang ay kaya kong panindigan. Ang matitira, kung paano malulutas, ay doon na malulutas.
Hindi ko hahayaang sumugal ang lahat kasabay ko. Ang negosyo ay hindi puwersahan. Sa buhay ko, marami na akong nakita. May mga taong para lang sa pride, kumakagat sa panis na paninda. Sa huli, sila rin ang talo at umiiyak. Wala akong perang pambato ngayon, kaya diskarte lang ang aasahan. Talagang mabilis na napuno ang ledger. A record ng hiwalay ayon sa numero ng barko at timbang. Ako ang bahala sa pag-inspeksyon at pag-uri ng mga isda. Tutulong din si Tito Lin. Ipasok natin ang bawat basket ng isda sa cold storage para lumamig. Padilim ng padilim ang mukha ni Mazi. Wala akong oras para pansinin siya. Nakipag-ugnayan na ako sa 2 kainan sa bayan. Nagpatulong din ako kay Madam Layang para makapasok sa isang kantin ng paaralan. Hindi man pinakamataas ang presyo, pero sigurado ang benta. Pumasok ako para mag-check. Nakita ko ang fan blade na naipit ng yelo. Nako, sira agad bago pa man maibenta. Ano nga bang gagawin ko? Ligo ang kamay mo. Balutin mo muna ng tela ang sugat, huwag kang titigil. Matalim ang gilid ng yero. Nasugatan ang likod ng kamay ko. Nilinis ito ni Zenzen. Ibigay mo sa akin ang tela para itali ko. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip. Ang magkaroon ng taong maasahan sa tabi ko ay higit pa sa pagkakaroon ng bagong makina. Halina, halina. 18 oras. Hahaha. Ligo, ang galing mo talaga. Sa susunod na magkaroon ng magandang huli, ikaw ang mauuna naming tatanungin. Habang nagbabayad, inisa-isa ko ang kwenta ng mga mangingisda. Halos 300 ang kinita ko ng mas malaki kumpara sa presyong unang inalok ni Mazi. Ligo, may emergency sa mga bumibili sa bayan. Ligo, may nag-report na bulok na raw ang isdang ibinigay mo. Mas mabuting pumunta ka na agad doon. Sa pagnenegosyo, reputasyon ang pinakaimportante. Ligo, kakasimula mo pa lang, tapos ka na agad. Sabi ko na nga ba? Kung walang kakayahan, huwag sumubok ng mahirap na gawain. Paano kung may nakain na masama? Kaya mo bang bayaran ang danyos? Lene. Dalhin mo ang logbook at delivery receipts para sa records. Dalhin mo rin yung listahan ng bawat basket na may numero, ang account, at pati na rin ang samples ng isda. Sabi mo kagabi, magtatabi tayo ng 2 piraso bawat lot. Inilagay ko iyon sa pinakaloob na bahagi ng cold storage. Alam kong sa ganitong pagkakataon, lalong hindi dapat magpanik. Walang silbi ang makipag-away lang. Ang pangalan ang nakataya rito. Tama, iyan ang ating sandigan. Kagawadzu, bawat basket na i-deliver ko ay may kaukulang code. Hindi pa po tapos ang pag-inspeksyon nyo sa bodega. Maaari po bang ikumpara natin? Napakunot ang noo ni Kagawadzu, at dinala pa rin niya kami sa loob ng imbakan. Ang 1 hanggang 6 ay para sa fish porridge shop ng pamilya Chen. Ang 7 hanggang 14 na ay para sa kantin ng paaralan. Dito sa kantin, bawat basket ay may nakadikit na pulang papel sa kanang bahagi. Nakatala roon ang numero ng bangka, timbang, at kategorya ng isda. Pero may nagsumbong, hindi ako pwedeng makinig lang sa inyo, kundi ay isauli ang paninda. O kaya ay magpasuri. Surin! Punta tayo sa istasyon ng mga lamang dagat. Isama rin ang mga samples. Suriin niyo kung paano ang nararapat. Sinuri ng mga kawani ang kalidad ng isda ayon sa proseso. Nag-spot check din sila sa mga samples at stocks sa bodega. Ligo, nagtutugma ang lahat ng code. Siguradong walang problema. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, masasabing sariwa at pasok sa pamantayan ang mga samples. Walang nakitang anumang sira o bulok na isda. Ang basket na may mga bulok na isda sa may pintuan ay hindi alam ang pinagmulan. Hindi iyon tugma sa kodigo ng inyong mga paninda. Boss nyo, buti na lang at handa tayo. Ang maayos na sistema ng pag-code at pagtabi ng samples. Napakadetalyado ng iyong pamamaraan. Maaari mo nang ipagpatuloy ang pag-supply. Pasensya na at naabala ka namin ngayong araw. Tama lang po ang inyong pagiging maingat. Mas mahalaga ang kaligtasan ng pagkain kaysa sa anumang reputasyon. Ang mga code ay tumutugma lahat ng tama. Hindi malaman ang pinagmulan ng bulok na isda. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon si Ligo. Si Tito Lin ay marangal na naghahanap buhay. Hindi ko pakialam kung baratin mo ang presyo. Pero ang siraan ng gamit nila, hindi tama yan. Hindi dapat ganyan ang sistema rito. May ebidensya ka ba na ako ang may gawa? Wala akong sinabing ikaw. Ang may sala lang naman ang natatamaan. Sa wakas, natahimik din ang daungan sa gabi. Pagkatapos kong suriin ang kandado ng cold storage, may nakita akong keychain sa gilid ng pinto. Ang bangka ni Fugi ay may ganito ring keychain. Ligo, may problema. Nawawala ang lumang bangka ni Tito He. Ligo, nanghiram ka ng bangka tapos hindi mo ibinalik. Gusto mo pang sunugin ang cold storage para manloko ng pera. Ano ba nang pinagsasabi mo, kagabi lang ay nakadaong pa ang bangka rito. Bakit nasaan na ngayon? Nitong mga nakaraang araw, kakahiram lang ni Ligo ng bangka nyo. Ngayon, wala na ang bangka. At sa tapat ng cold storage niya, may mga talsik pa ng diesel. Hindi lang siya, sigurado na to. Sabi ko na nga ba, masama ang loob ng batang yan. Kahit naghiwalay na kayo, idadamay pa niya ang pamilya ni Tito He. Nang mawala ang bangka, gusto pa yata niyang magsindi ng apoy. Ngayon, pati cold storage ay dinadamay niya sa masamang balak. Hindi biro ang nangyayari rito. Nawala ang bangka, tapos may langis pa sa cold storage. Habang nagmamadali ka, lalo nila tayong malilito.
puntahan mo ang punong barangay, pakiusapan mo siyang maglabas ng opisyal na sulat. Huwag mong hayaang may makialam sa pinangyarihan. Bakit gusto mong magpatumpik-tumpik? Hindi ito pagpapatumpik-tumpik. Pag-iingat lang ito ng ebidensya. Kung talagang nagmamalasakit ka sa pamilya ni Tito He, dapat pumayag ka. Natatakot lang ako na baka tumakas ka. Nandito ang cold storage ko. Nandito ang record book ko. Nandito rin ako. Kung sino ang gumalaw rito, siya ang kinakabahan. Umatras kayong lahat, huwag kayong tatapak dyan. Ligo, sabihin mo. Ito ang napulot ko sa tapat ng cold storage. May markang numero rito. Sino ang makakasiguro na hindi mo ninakaw yan sa akin? Nandito na ang punong barangay. Ano ba nang inaagaw mo? Aselyo muna ito. Kahit anong patunay ang keychain na yan. Marami namang bangka sa daungan na may katulad niyan. Sino ang nakaduty kagabi? Bantay ako sa silangang bahagi ng daungan. Noong madaling araw, may nakita ka bang gumagalaw na bangka? Mga bandang 3:30 yata. May narinig akong tunog ng makina ng bangka. Mataang hamog pero nakita ko ang isang bangka na hinihila. Isang lumang bangka ang dinala papunta sa bandang Bakawan, Rani ni Enan. Kahoy ang materyales ng lumang bangka ko. Napakalapad ng mga bakawan doon. Sino ang makakasiguro kung sa amin niya yon? Bukod pa roon, baka naman talaga ninakaw lang yon. Bakit ka nanginginig sa kaba? Magkasama tayong pupunta sa Bakawan para hanapin. Ligo, Hirong, sumama kayo sa akin. Huwag galawin ng iba ang pinangyarihan. Ikaw, manatili ka sa cold storage. Bantayan mo ang record book at ang pinto. Huwag mong hayaang may makialam sa langis. Mag-inat ka. Kaka-low tide lang sa bandang Bakawan. Sandali pa lang kaming naglalakad sa daluyan ng tubig. Nakita na namin ang lumang bangka ni Tito He na nakatagilid sa tabi ng mga talahib. Nanginginig ang mga kamay ni Tito He sa sobrang lungkot. Mahigit 10 taon ko na itong gamit. May malaking butas sa gilid. Parang sinadyang ihampas sa mga bato. Sa loob ng bangka, bukod sa naputol na tali, may nakita rin kaming sira-sirang basket. Iyon ang basket ng isda ni Mazi. Hindi na ito mukhang aksidente lang. Marami sa daungan ang gumagamit ng mga basket ko. Hindi araw-araw na may nawawalang kagamitan. Huwag niyo isisi lahat sa akin. Totoo naman, nakakapanghinayang kapag nasira ang bangka. Pero hindi pwedeng basta na lang pagbintangan ang inosente. Sino ang nagpagasolina kagabi? Bakit mo tinatanong yan? Ang nagnakaw ng bangka ay dinala ito sa Bakawan. Kailangan ng gasolina ng dimaki ng bangka. May logbook sa pier para sa pagpapagasolina. Sino ang nagpagasolina nung hating gabi? Ipatingin niyo, malalaman natin yan. Kunin niyo ang logbook. Nagpagasolina sa hating gabi tapos ayaw umamin. Wala nang gasolina ang bangka ko. Hindi ba pwedeng magpagasolina ng maaga? Aray, ang sakit. Fugi, itinulak ka ba talaga ni Ligo kanina? Ligo, saktan mo ang kapwa mo, magbabayad ka. Hindi ba baba sa 1,000 ang pambayad sa gamot? Siguradong si Ligo ang nanakit diyan. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, hindi tayo matatapos dito. Aray ko, ang sakit talaga. Ligo, kumita lang ng pera, nakakalimutan na ang sariling kapatid. Kahit putol na ang relasyon, huwag naman ganyan kasama. Kailan na ba kita sinaktan? Kani-kanina lang sa may Bakawan. Itinulak mo ako kaya tumama ang braso ko sa gilid ng bangka. Fugi, mag-isip ka ng mabuti bago ka magsalita. Hindi iyon sa Bakawan. Nangyari iyon sa daan pauwi. Sinamantala niya na maraming tao para gipitin ako. Nung marami talagang tao, wala kayong nakita. Nanakit siya ng patago. Dito, pakisulat ang timeline ng mga pangyayari. Mula nung nakita ang krudo, hanggang sa paghahanap sa bangka sa Bakawan. Pati na yung record ng pagpapagasolina. Isulat nyo ng malinaw kung sino ang nandoon sa bawat pagkakataon. At ipasyuri sa health officer ang sugat niya. Kung totoong may sugat, ipagamot. Pero kung wala naman, huwag basta-basta manira ng kapwa. Ano ang tinitingin nyo? Hindi nyo ba alam na masakit to? Fugi, yung bangka ko, ganun ang sinapit dahil sa ginawa mo. Bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit ka nagpagasolina nung hating gabi? Bago ka manisi, Ligo dapat ang unang managot. Akala mo ba bulag ang lahat? Hindi bago ang gasgas na yan, tuyo na ang gilid tapos sasabihin mong masakit. Baka lumalang na sugat at nabunggulang. Pero hindi mukhang bagong bugbog yan. Marunong ba kayong tumingin? Tignan nyo naman ang anak ko, ang sakit-sakit na sa kanya. E di dalhin nyo sa ospital sa bayan para i-array. Huwag kayong magusga dito. Sinasabi mong sinaktan kita. Nasaan ba ako kanina? Kaya ng logbook sa pier na maging ebidensya. Ang logbook ay hindi katumbas ng testimonya ng tao. Ang talaang ito ay pinasulat ko kay Zenzen. Ngayon ko lang nalaman ang 23, 24, siyam, 30 hanggang 23, 24. Bawat detalye na nakasulat ay para sa aking proteksyon. Bago pa mahanap ang gasolina, nag-check ako ng temperatura sa cold storage. Nakarecord ang oras, bawat segundo. Kahit si Tito Lin na naghatid ng yelo ay pumirma rin. Si Zenzen ang sumama sa akin para mag-record, kaya saksi siya. Pagkatapos, dumating din ang kapitan ng baryo. Tiningnan nating lahat ang sitwasyon. Kailan ba ako nanakit ng nag-iisa? Kaya ko kayong patunayan. Ligo, tinanong ko rin siya noon tungkol sa yelo. Ang thermometer ay hindi basta patpat lang. Hindi lumapit si Fugi sa cold storage o sa pier. Si Fugi ang nagmamadali na huwag nang imbestigahan ang gasolina. Huwag na raw i-check ang record. Ang gawaing ito ay base sa katotohanan. Kanina, 2 beses nagbago ng kwento si Fugi. Hindi pa nga malinaw ang usapin sa bangka. Sapat na ang nawawalang lumang bangka. Sapat na ang pagkawala ng lumang bangka.
Susi ng krudo na record sa hating gabi. Kailangan nating ipaliwanag ang lahat ng ito sa komite ng baryo. Walang sinuman ang makakalusot sa pamamagitan ng panggugulo. Kapag nanggulo pa kayo, ituturing na istorbo sa operasyon ng pantalan. Ihiniram ko ang bangka ni Tito He. Ang pinsala nito ay pananagutan ko rin. Hindi ko maaaring ihiwalay ang sarili ko sa negosyong ito. Ako na muna ang magbabayad sa gastos sa pagkukumpuni. Hindi ko hahayaang malugi ang pamilya nyo. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Nakikita ko na marunong kang sumunod sa patakaran, bata ka. Ang sirang bangka ay pwedeng kumpunihin. Pero kapag ang kalooban ng sira, mahirap itong ayusin. Sabay-sabay nating ilitaw ang katotohanan. Alamin nyo kung nasaan sina Fugi at Mazi, ipatawag nyo sa komite ng baryo. Para magpaliwanag. Sinuri ko na ang sira ng lumang bangka. Tiningnan ko na rin ulit ang mga kable ng kuryente sa cold storage. Kakatapos ko lang maghandang ayusin ang pinto na hindi masaradong mabuti. Ligo, kaya mo bang humawak ng order para sa abalon? Ilan? 300 kilo ang kailangan ng malaking kliyente. Dapat buhay lahat pagdating ng inspeksyon sa bukang liwayway. Isang patay, bawas ang kalahati ng bayad. Ha? Isang gabi lang ang palugit ko, gagawin mo ba o hindi? Ligo, huwag mong tanggapin. Hindi lang ito basta negosyo. Sinasapalaran na nila ang pintuan ng cold storage mo. Ligo, sabi mo ba ay kaya mo ang lahat? Tanggapin mo na, kapag hindi, malulugi tayo ulit. Huwag mo namang ipagbenta ng palugi ang sirang cold storage na yan. Anong oras kailangan ang delivery ng kliyente? Saan ipapadala? Ano ang batayan sa inspeksyon? Sino ang sasagot sa panganib habang nasa biyahe? 5:00 ng madaling araw bukas. Ipa-inspeksyon sa likod ng highway low sa silangang kalye ng bayan. Dapat buhay na buhay sila. Kailangang mahigpit ang kapit sa planggana. Hindi sila dapat manghina. Ikaw ang magde-deliver sa biyahe. Hanggat hindi pa nila natatanggap, akin pa ang peligro. Tatanggapin ko, pero may mga kondisyon ako. Susuriin ko muna ang pinagkukunan ng supply. Kung nasa kondisyon lang sila, doon lang ako magtatrabaho. Dapat mas mataas ng 30% ang presyo sa normal. Kapag maayos ang trabaho, tiyak may mga susunod pang order. Ligo, ako ang magtutuos ng kwenta. Sabihin mo lang ang kailangan, ililista ko. Ikwenta muna ang posibleng mamatay, gasto sa transportasyon, at upa sa pagtatago. Ibase ang kalkulasyon sa pinakamalalang 10% lugi. Dapat may tubo pa rin bago natin simulan. May kilala akong ilang mangingisda na may mga lambat ng abalon. Hindi man karami ang dala, tatanungin ko kung sariwa. Tito He, salamat sa tulong. Huwag kang mahiya, dapat talaga ay nagtutulungan sa disenteng negosyo. Basta malinis ang tubig. Magpasok ng malinis na tubig alat. Sapat na ito para sa pansamantalang imbaka ng abalon. Tingnan mo si Boss Ligo, naglalaro na naman sa putikan. 300 kilong abalon ang papatubuin dito. Hindi ka ba natatakot na magmukhang hito ang mga yan? Ang dami mong bakanting oras ah. Bakit hindi ka pumunta sa komite para linawin yung issue tungkol sa pagpapakarga ng langis hating gabi? Ligo, tutulungan kitang maglinis. Lilinisin natin ang mga tangke. Kukuha tayo ng malinis na tubig alat mula sa dalampasigan. Zen, pumunta ka at humiram ng trapal para hindi sila direktang matarikan ng araw. Ang oxygen pump na ito ay kinuha ko sa junk shop, luma na. Pero gumagana pa rin naman. Dinala na ni Tito He ang unang batch ng abalon. Isa-isa ko silang susuriin. Ang mga huli na hindi sa kondisyon, ibabalik ko agad, bawal ang pasaway. Tumatanggap din pala ang grupo ni Mazi. Tumaas pa ng kaunti ang presyo. Magandang kalakal, magandang presyo. Bayaran agad sa oras na makuha. Kapag hindi sapat ang kalidad, hindi ko tatanggapin. Hindi rin ako manlalamang sa presyo o manloloko ng tao. Kung sino ang gustong magbenta sa akin, kusa nilang desisyon yan. Mas mataas ang alok ko ng 1 sentimo bawat kilo kaysa kay Ligo. Hindi natin alam kung makakabenta siya bukas. Cash ang bayad ko agad. Tito Lin, ang mga pinaghalong isda ay dagdagan natin ng 22 piso. 80% agad ang benta ng alimango at abalon ng pamilya ng mga hinayong araw. Ang pag-uuri ng mga isda ay maayos at walang kulang. Lanan. Kumain ka na muna, hindi ka huminto magtrabaho buong araw. Zen, hindi ako pwedeng matulog ngayong gabi. Kailangang bantayan ng oxygen sa tangke ng tubig na may tamang temperatura. Kapag may pumalyang isa, tapos ang lahat. Kung ganoon, sasamahan kitang magbantay. Hanggang sa sumikat ang araw. Biglang tumigil ang aerating pump sa isang malakas na tunog. Ang ilan sa mga abalon ay dahan-dahang napapabaligtad. Para silang nawalan ng lakas. Sumugod ako sa fuse box. Ang 300 kilong abalon ay malalagay sa alanganin. Ang fuse sa loob ay sadyang pinutol ng kung sino. May naiwang bakas ng maputik na sapatos sa tabi ng pader. Ligo, may ilang abalon na ang nakabaligtad. Huwag kang mag-alala, bantayan mo ang tangke. Gumamit ka muna ng sandok para haluin ang tubig ng tuloy-tuloy. Huwag mong hayaang mamatay ang mga ito. Hihiram ako ng kagamitan. Ano ang hihiramin mo? Ang manual na aerating pump. Kahit pahinalin ang generator, kailangan nating mabuhay ang mga ito. Tumakbo ako palabas ng cold storage. Dumiretso ako sa bahay ni Tito Lin. Sino yan? Tito Lin, ako ito. Nawala ng kuryente ang tangke ng abalon. Hihiramin ko sana yung manual pump na ginamit mo noon sa pag-aalaga ng hipon. Sinong walang hiya ang gumawa nito?
Nasaan si Zenzen? Binabantayan ba ang tangke? Kailangang masalba ang paninda ngayong araw. Walang sinuman ang makakapagsabing puro panggugulo lang tayo. Ligo, may 10 piraso ang nasa masamang kondisyon. Maglagay muna tayo ng oxygen. Si Tito Lin at ang anak niya ang maghalinhinan sa pagpump. Ikakabit ko na ang bagong fuse. Para mapababa ang temperatura, naglagay ako ng yelo sa loob ng palanggana at itinubog sa tubig. Hindi ko napansin na nasugatan ang daliri ko sa alambre. Hindi ko na naramdaman ang sakit. Ang mga mata ko ay nakapako sa nag-iisang abalon na nakabaligtad. Dahan-dahan itong bumalik sa ayos. Kumapit na ulit ito sa pader ng tangke. Ligtas sila. Sa wakas, nakahinga rin tayo ng maluwag. Alam kong kaya mo yan. Hindi lang dahil kaya ko, dahil ito sa pagsisikap nating lahat. Hoy Ligo. Narinig ko kay Madami Layang na kaya mo raw silang pasiglahin, tingnan ko nga. Dahan-dahan niyang ginalaw ang abalon gamit ang chopstick. Agad na kumapit ang abalon, kumuha pa siya ng ilan at nilagay sa palanggana. Ang mga panindang nakuha natin kagabi, maayos pa ang kondisyon. Pansamantalang pag-aalaga, oxygen, lilim at pagpalamig. Hindi pwedeng kulang sa isa man lang. Nagkaroon man ng konting aberya sa gitna. Pero hindi nasira ang kalidad ng paninda. Totoo, ang pinakaayaw sa negosyong pangtubig ay yung puro lang salita. Pagbukas pa lang ng kahon, makikita na ang galing. Ito ang intensyon ko para sa long-term supply. Sa hinaharap, kapag ang highway ilo at ang ibang mga kainan, nakapartner natin ay nangailangan ng sariwang lamang dagat. Uunahin kitang tatawagan. Ang kondisyon lang ay dapat manatili kang matatag. Pagbalik namin sa daungan, sumikat na ang araw. Sandali. Bakit? Ang disenyo sa talampakan ng sapatos mo ay kaparehong-kapareho ng bakas ng putik sa tabi ng fuse box. Fugi, magpaliwanag ka. Ano ang ginawa mo sa fuse box bago sumikat ang araw? Ako. Hindi ako pumunta roon. Maubik sa daungan, kaya normal lang ang putik. Mukhang normal lang ang bakas ng sapatos. Kung ganoon, matapang ka bang itapak ang sapatos mo rito para pagtambilin natin? Gusto ni Ligo na palakihin ang negosyo ng sariwang lamang dagat. Hindi sapat ang maliit na cold storage na ito. May opisyal na listahan para sa lisensya sa bayan. Karapat dapat ka bang lumaban para rito? Hawak ko ang calling card. Tinitignan ang listahan ng mga sariwang isda. Nagrerekomenda sa ilang salita. Tumitibok ang puso ko sa kaba. Kung kaya ko ba, syempre kaya ko. Isa lang ang pwestong rehistrado sa daungan. Kapag nakuha ko to, magiging legal na ang negosyo ko. Kung hindi ako makakapasok sa mga kainan at palengke, habang buhay na lang akong nakapako sa maliit na pantalan. At kailangang makiusap sa iba para mabuhay. May mga dokumento ka ba? Dala ko ang dala kong bowl. Nandoon ang lahat ng naipon ko sa mahabang panahon. Permiso para sa pansamantalang imbakan. Sertipiko ng pagsusuri para sa abalon. Resibo ng supply para sa mackerel, talaan ng hatiang kita ng mga mangingisda, at ilang resibo na nalukot na sa hangin ng dagat. Si Zu na nasa bintana ay sinuri ng maigi ang mga ito. Hindi niya ako pinahihirapan. Sumusunod lang siya sa proseso. Ang imbakan ba ay pansamantalang pwesto lang? Saan ang lugar niyo para sa mga buhay na isda? May record ba kayo ng pasok at labas ng produkto? Nasa akin ang record dito. Bawat batch may numero at kabuang timbang. Nakalista rin ang pangalan ng nakatanggap at kabuang bayad. Noong makalawa, 300 katis ng abalon. Ang insidente ng pagkamatay ng isda ay nasa huling pahina. Kayong dalawa ang nagpapatakbo niyan. Siya ang humahawak ng libro, ako ang sa produkto. Mas matalas ang isip niya sa pera kaysa sa akin. Kahit pa imbestigahan nyo, handa kami. Ngayon kahit sino na lang, basta-basta na humihingi ng lisensya. Amoy isda ka pa. May putik pa ang suot mong sapatos. Ikaw ba yung taga-isla? Yung Ligo na nagkumpuni ng lumang imbakan sa pantalan? Sino po sila? Lahat ng nasa negosyo ng yamang dagat sa bayan ay tinatawag akong Boss Zhao. Ang pagbuo ng supply chain ay hindi lang basta paggawa ng cement pool at paglalagay ng mga tubo, bata. Ayos lang yan kung maliit na negosyo lang sa dagat. Huwag mong isiping sobrang simple ng merkado rito sa bayan. Si Zu ay maraming kinasasangkutang busot. Kahapon lang muntik na niyang mapatay ang mga abalon. Sa pantalan, halos araw-araw ay may away. Hindi rin matatag ang supply ng mga produkto. Umaasa lang sa hiraman. Walang silbi ang away sa pantalan. Ang natutuhan ko ay simple lang, kahit pabatuhan nila ako ng dumi, pupunasan ko lang yun hanggang sa malinis. Ito ang mga resibo mula sa Highwaylo, at mula pa sa 2 ibang kainan. Ito ang kay Tito Lin at Tito Hi, at ang accounting ng 7 pang mangingisda, kung magkano ang nakukuha at nabebenta araw-araw. Araw-araw na kita at benta. Lahat ng benta at bawas sa renta ng imbakan, nakasulat lahat. Nakasulat lahat dyan. Sino ang makakasiguro kung totoo ang mga papel na yan? Pwede ko ring sabihin kaya kong mag-supply ng 1,000 katis bukas. Wala ring silbi ang 1,000 katis kung patay naman ang isda. Ang mahalaga, buhay ang produkto. Boss Zu, ako ang tagabili ng Highwaylo. Ang abalon na ipinadala ni Ligo. Ako mismo ang sumuri. Hindi lang swerte yon, galing talaga sa pag-aalaga. Boss, ikaw na ang maggarantya sa kanya. Ako ang maggagarantyang sa kalidad ng produkto. Kung sino ang sigurado sa produkto, siya ang pipiliin ko. Ang tapang ng mga salitang binitawan niya. Nainit ang loob ko. Yung boses na yon, parang tumama diretsyo sa dibdib ko. Ang kaba na nararamdaman ko ay naibsan. Ang mga dokumento ay sapat na. May rekomendasyon din mula sa mga kasosyo. Pero may isang huling kondisyon. Anong kondisyon?
Sertipiko ng permanenteng lugar para sa pag-aalaga ng isda. Hindi pwede ang pansamantalang cement pool. Dapat ay may suporta mula sa nayon o sa pantalan. Katibayan ng legal na paggamit ng kagamitan. Walang lugar. Hindi tatagal ang dami mo. Narinig ko, hindi naman kayo maayos na negosyo, kundi puro palakasan lang. Naghukay ka lang ng butas sa tabi ng putikan, gusto mo na agad pumasok sa lalawigang lungsod. Ligo, saan tayo kukuha ng sigurado at matibay na lugar? Sa isip ko, biglang umangat ang ideya. Ang lumang abandonadong imbakan sa likod ng pantalan. Inabandona na iyon ng 7 o 8 taon. Gumuho na ang pilapil dahil sa putik at tagas. Walang gustong makialam sa nayon, pero basta malilinis lang iyon, pairalin ang tubig mula sa dagat. Ayusin ang labasan ng tubig, iyon na ang handa ng gawing pansamantalang pag-aalaga ang lugar. May tatakbo tayo para humanap ng kasulatan. Ang nakikita ng iba ay basurang lugar. Ang nakikita ko ay ang huling pader ng rehistro. Talagang pwede dito, amoy na ang tubig. Amoy patay na tubig na, linisin ang putik, ayusin ang pilapil, at muling paandarin ang daloy ng tubig. Tapos lagyan ng bakod at dagdagan ng oksiheno. Diyan pwedeng mag-alaga ng alimango at abalon. 3 beses ang lawak kaysa sa maliit na lawa sa tabi ng malamig na bodega. Ayos! Kung ganoon, isusulat ko muna ang gastusin sa pagpapagawa. Huwag lang gastusin ang isulat mo. Isama mo rin ang proseso. Kailangan ng katibayan ng lugar mula sa lalawigan. Sa nayon, kailangan din dumaan sa formal at bukas na proseso. Hindi pwedeng bigyan ng iba ng hawakan para kanila mahuli sa salita. Ipinaliwanag ko ng maigi ang plano sa sekretaryo. Ang batang ito, ang dating ng salita ay parang tunay na negosyante na. Hindi pwedeng ibigay sa kanya ang lawa. Ang lugar na yon, dati nang pinaghirapan at nilinisan ng mga taong nagsikap. May bahagi ang pamilya Ksu dyan. Nalinis na ng pamilya Ksu ang kanal sa nayon. Pati ang mga kalsada sa nayon, bahagi rin ng pamilya Ksu. Hahaha. Ligo, medyo mayabang ka na ngayon. Dikit na dikit sa pantalan ang lawa na yon. Kapag kumita na yan, gusto mo nang sarilihin lahat. Pamilya Ksu ka pa ba talaga? Asawa ko, gusto mo bang ulitin ko pa? Kung walang ako sa pamilya Ksu, ikaw. Formal na ba ang pag-ako ng sekretaryo? Mag-apply din ako. Magkano ang iaambag ni Ligo? Mas malaki ako sa kanya ng 10 yuan. Hindi paligsahan ng pag-ako. Dalhin mo ang plano sa operasyon. Dalhin mo ang panggarantiya. Dalhin mo ang paliwanag ng gamit. Mag-aalaga ng lamang dagat. Pwede ring mag-alaga ng baboy. Hindi balawarin naman yan. Linisin lang at ayos na. Ang totoong nakaranas mag-aalaga ng isda, alam yan. Kung paano papasok, ganoon din ang paraan ng pag-aayos. Gaano ang siksik ng dami? Paano kung mawala ng kuryente? Paano paghihiwalayin ang may sakit na huli? Walang malinaw na iisang sagot dyan. Mas mura pa ang bayad sa danyos. Iyan ang plano ng pag-aayos. Unang hakbang, linisin ito. Ikalawang hakbang, ayusin ang pilapil. Paghiwalayin ang pansamantalang pag-aalaga ang lugar at ang lugar ng obserbasyon. Maglagay ng salaan sa papasok at palabas na tubig. Sa rehistro, kailangan ng katibayan ng lugar. Kapag naaprubahan, ako na ang haharap sa pagsubaybay ng ngayon. Kasunduan ito ng mga mangingisda. Lumagda na si Tito Lin at Tito Rong. Handa silang magpadala ng huli para pansamantalang alagaan ayon sa tuntunin. Maaga pa lang, nakipag-ugnayan na kayo ng maayos. Anong ibig mong sabihin sa nakipag-ugnayan? Nagluluwang ng huli si Ligo para kumita tayo ng mas malaki. Dapat malinaw ang usapan sa pera. Sino ang makakapagpababa ng lugi ng lahat? Susuportahan namin kung sino. Ilang taon nang nangingibabaw si Limazi sa pagpapatong ng presyo. Panahon nang may sumubok ng ibang paraan. Sa mga malalapit sa gobyerno, ginagamit yan. Lahat kayo naloko niya. Pinalayas na siya sa bahay. Ano bang kaya niya? May kaya ba siya o wala? Nasabi na ang 300 kilo ng abalon. Ako rin ay mag-apply, hindi pa tapos ang abiso. Sino ang nakakaalam kung sino ang huling aprobahan? 7 araw na abiso. Kung sino may opinyon, dumaan sa tamang proseso at magpasa. Huli na lang tingnan ang plano. Piyansa at opinyon ng mga taga nayon. Hindi ibig sabihin na malaki ang bibig ng iba. Ligo, pawis na ang mga kamay ko kanina. Ano naman ang kinatatakutan mo? Wala naman tayong ninakaw o inagaw. Takot lang ako na wala silang hiya. Araw-araw lang tatakbo ang abiso. Maghapon akong maglilinis ng cold storage. Sa gabi, isasama ko na rin ang gasto sa pagsasaayos. Tulungan mo akong isulat ng malinaw ang bawat item. Gusto ring tumulong ni Tito Lin. Ligo, tutulungan ba kita sa paglilinis ng tangke? Huling araw na ng abiso. Nagkasakit ang tatay ko. 1,000. Unahin mo nang maglabas ng 3,000 para sa panggagamot. Nagkasakit talaga ang tatay ko. Hindi mo pa rin naaalala ang kita sa tangke. Buhay ka pa ba, Ligo? Sobrang pamilyar na sa akin ang kalokohan na yan. Gusto niyang itali sa leg ko ang salitang masunurin. Ngayon hindi mo na ba talaga kaya tiisin? 300 kilo ng abalon ay siguradong mapapanatili. Mapapanatili ba talaga, tatay? Talagang may sakit siya. Saang ospital? Bakit kailangan pang magtanong ng ganyan karami? Ikaw muna ang maglabas ng pera. 3,000 piso na cash. Kung maayos lang ang intensyon mo, mabuti sana. Habang buhay ka nang huwag mangarap na makaangat. Kung talagang magpapagamot, hindi ako urong. Dapat akong managot ayon sa batas at sa kaya ko. Pero dapat nasa akin ang pera habang sinasamahan ko siya sa bayan. Kumuha muna ng number, magpa-check up at magbayad sa outpatient. Diretsong ibibigay ko na lang sa counter.
Saang ospital pa? Ang dami ng sakit niya, tapos pahihirapan mo pa siya. Ibigay mo sa akin ang pera. Ako na ang magdadala sa kanya. Asawa mo, sabi mo kanina, panggagamot ang kailangan. Ngayon ayaw mo na naman siyang dalhin sa ospital. Ang nililigtas ay buhay. Hindi ba pati puso ninyong nangagaw ng tangke? Bawal kang magsalita ng bastos. Kung talagang emergency, ako na agad ang magpapadala sa ospital. Noong bata ka, pinapakain ka naman namin. Kapag kumita ka na ng konti, tumigas na ang pakpak mo at hindi mo na kinikilala ang tatay mo. Makakabawi ba ang pirma ng hiwalayan sa dugong ugnayan? Narinig ko na ng napakaraming beses ang mga salitang iyan sa dati kong buhay. Sa bawat pagkakataon na yumuyuko ako, sa bawat pagyuko ko, mas mabigat na trabaho ang kapalit, mas kaunting pagkain, mas malamig na tingin, mas masakit pa kaysa sa mga paninira ni Machonhua. Tahimik siya. Alam niyang mali ito, pero lagi akong tinutulak ng iba sa putikan. Sino ang nagbigay sa iyo ng papeles na ito? Galing sa ospital. Paano pa magkakaroon ng peke? 2 taon na ang nakalipas, hindi na kailangan yan. Ang petsa ay noong nakaraang buwan. Pero ang code ng sinusuring item ay gamit ang format 3 taon na ang nakalipas. At heto pa, hindi tugma ang resulta ng electrocardiogram at ang diagnosis. Binago lang ang lumang resibo, gumagawa pa ng peking medical certificate para sa pera. Hindi ko naiintindihan ang mga ito. Kung hindi komportable, ibig sabihin may mali talaga. Hindi naman ito mukhang emergency. Kung nag-aalala ka, pumunta ka sa klinika para magpa-check up ng maayos. Kung may sakit talaga, ipagamot mo. Huwag lang gumamit ng lumang reseta para manlinlang. Chonhua, huling araw na ito ng anunsyo. Ano ang akala mo sa pagdadala ng ganyang papel dito? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi lugar ang komite ng nayon para mag-iskandalo ka. Ngayong nasa harap tayo ng lahat. Ulitin ko ang sasabihin ko. Sa hinaharap, kung magkasakit ka man talaga, dalhin mo ang reseta mula sa ospital. Kung ano ang dapat kong panagutan ayon sa batas. Hindi ko tatakasan. Pero huwag niyo akong gagamitan ng peking sakit para ipitin ako. Ang perang hawak ko ay galing sa pagod ko sa pagbebenta ng isda. Mula sa pagbebenta ng abalon na pinaghirapan ko, hindi ito pera para pang suporta sa mga sinungaling. Nararamdaman ko ang tunay na paggalingan ni Zenzen sa akin. Iba na ang tingin sa akin ng mga tao sa nayon. Dati, akala nila ay wala akong puso dahil pinutol ko ang ugnayan sa pamilya. Ngayon, nakikita na nila kung sino ang mga taong sakim. Ituloy ang proseso ng pag-upa sa palaisdaan. Sinumang manggulo pa sa negosyo. May kaukulang talaan kami sa nayon. Para naman kay Aigo, may prinsipyo pa rin ako sa buhay. Kung may totoong sakit, susunod ako sa tamang alituntunin. Pero ang mga palabas ninyo, hindi na ako luluhod para sa inyo. Akala ko ay tapos na ang palabas na ito dito. Ligo, may record ka sa probinsya. Ligo, may nagreklamo tungkol sa matinding gulo sa pamilya nyo. Hindi ito maganda para sa lisensya ng negosyo mo. Bukas ng umaga, kailangan mong pumunta rito para magpaliwanag. Abot hanggang probinsya na ang pakikialam ng pamilya Xu. Ligo, mahalaga ang kredibilidad sa negosyo. Kung pati pamilya mo ay hindi mo maayos, paano kapag titiwalaan ng mga supplier? Wala pa si Mazi. Pero ang anino niya ay parang sira na lambat sa pampang, nakakabara kahit saan. Ang nakasulat sa papel ay masyadong masakit pakinggan. Sinasabing hindi ko raw sinusustentuhan ng aking ama. At laging nakikipag-away sa pamilya, na diumano'y may problema sa lokasyon ng negosyo. Kalahati ay totoo, kalahati ay imbento. Ligo, hindi kami nakikialam sa personal na buhay mo. Pero dapat isaalang-alang ang katatagan at kredibilidad ng pagpaparehistro. Kailangan mo itong linawin. Opo, naiintindihan ko. Ito ang mga dokumento mula sa komite ng nayon nang humiwalay ako. Hindi ako humiwalay para takasan ang aking obligasyon, kundi dahil ilang beses na kinukuha ng pamilya Xu ang pinaghirapan ko. Ang ari-arian at pamumuhay namin ay matagal nang magkahiwalay. Kahapon, humingi sila ng 3,000 gamit ang lumang resulta ng check-up. Sinuri na ito agad ni Dr. Liu mula sa klinika ng bayan. Hindi tugma ang mga dokumento. May record din ang punong nayon tungkol dito. Kung may totoong sakit, handa akong tumulong base sa tamang reseta. Pero hindi ako papayag sa panginikil gamit ang mga peking papel. Mula nang ayusin ko ang cold storage, bawat transaksyon ay malinaw. Ang mga isda ni Tito Lin, ang abalon ng pamilya He, pati na ang 300 kilong isda ni Ma. Presyo ng pagbili, presyo ng pagbenta, bayad sa cold storage. Pati na bayad sa transportasyon, nakasulat ng malinaw. Bawat mangingisda ay pinapirmahan namin pagkatapos ng settlement. Narito ang mga ulat ng pagsusuri para sa bawat batch. May numerong nakatalaga sa bawat batch ng produkto. May nagsumbong na rotted fish ang Nile liver noon. Pinasuri namin ito sa Water Product Station, at napatunayang pumasa ito sa pamantayan. Ngayon, maayos ang pagkakatali ng buhok ni Zenzen. Nakasuot pa siya ng malinis na asul na damit. Nakatayo siya sa loob ng opisina. Wala man lang bakas ng kaba. Hindi lang siya ang babaeng sumama sa akin dito. Siya ang aking katuwang sa lahat ng ito. Paano namin pinoproseso ang mga lugi? May nakalusot ba na bulok na isda sa mga restaurant? May naantala ba kaming bayad sa mga mangingisda? Lahat ng lugi ay nakatala agad sa record. Ang mga huli na pang pagkain ng hayop, ibenta ng mura. Ang mga hindi na pwedeng kainin, itapon na. Ang restaurant, tinatanggap lang ang ayos ang kalidad. Sa ngayon, wala pa tayong utang. Dapat bayad din lahat bago maggabi. Pasensya na po, katatapos lang namin sa kusina.
Ako ang kakatawan sa highway low para magpaliwanag. Ang mga buhay na lamang dagat ni Ligo ay laging sariwa. Kapag may aberya, hindi siya nagtatago. Noong nakaraan, may nanira sa kanyang mga isda. Siya mismo ang naging mabilis na kumuha ng sample para ipasuri. Kami sa procurement, ingat tayo. Hindi namin ikinakatakot ang maliliit na negosyante. Ang nakakatakot ay yung walang pananagutan, ingat tayo. Yang procurement, huwag mong haluan ng personal na koneksyon pagdating sa audit. Boss Zhao, ilang araw ko pa lang naman kakilala si Ligo. Kung pag-uusapan ng personal na koneksyon, mas matagal na tayong magkakilala. Pero ang pasilidad para sa pansamantalang imbakan, kailangang maipasa ang inspeksyon. Nasaan na yung mga dokumento ng kontrata sa inyong baryo? Ang kontrata sa imbakan ay kasalukuyan ng pinoproseso. Kapag natapos mo ang inspeksyon sa imbakan at sumunod sa requirements, pwede na tayong mag-release ng bayad. Kung sa loob ng panahong iyon ay may mareklamo ulit, ebidensya lang ang pagbabasihan namin. Hindi kami nakikinig sa panig ng isa lang. Ligo. Huwag mong isiping makakapasok ka sa merkado ng bayan porke may hawak kang ilang resibo. Hindi ito ang mumuntinyong pantalan. Ang pinag-usapan dito ay koneksyon, track at pwesto. Hindi mo kaya ang ganitong klaseng laro, lalo na't galing ka sa maliit na lugar. Boss Zhao, hindi ako nakikipaglaro. Sumusunod lang ako sa tamang sistema ng negosyo. Linaw sa lista, tama ang timbang, at walang atrasadong bayad. Kahit saan, ang prinsipyong yan ang maninindigan. Tama ang dalaga, pagod ka ba? Hindi ako pagod, ngayon ko lang nalaman na ang maayos na listahan ay kayang magprotekta sa tao. Ang lista, kahit magreklamo ka ng 100 beses, hindi ka agad paniniwalaan ng iba. Pero kapag inlatag mo ang ebidensya, wala na silang masasabi. Ligo, nakabalik ka na pala. May balita galing Xiaozhai. Ang lola mong si Lola Cao ay pinalayas ng 2 mong tiyuhin. Seryoso, sabi raw ay nasa kuweba siya sa bundok ng Xiaozhai. Lola. Nang makita niya ako, hindi siya agad nagsakdal o nagsumbong. Sa halip, naninig niyang inilabas ang ilang lukot na barya. Ligo. Kunin mo na ito, pambili mo ng pagkain. Ang mga baryang iyon ay basang-basa na sa pawis niya. Hindi niya matanggap na gastusin ang pera niya para sa sarili. Pero inaalala pa rin niya kung kumain na ba ako. Lola, susunduin na kita pauwi. Ligo, pumapayat ka na. Pinapagawa ka pa rin ba ng mabibigat ng pamilya mo? Sa nakaraang buhay, matapos akong paalisin ng pamilyang Xu, nagkasakit ako sa pantalan. Noong mga panahong iyon, sobrang hirap ko. Ni pambili ng pagkain ay wala ako. Nabalitaan ko na lang na wala na pala siya. Nailibing na siya sa lupa. Ngayong buhay na ito, nangangarap akong maayos ang imbakan at maging maayos ang buhay. Paano ko hahayaang magdusa siya sa kuweba? Lola, uminom ka muna ng mainit. Mabait ang batang ito. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ligo, narinig ko lang din sa mga kapitbahay. Sabi ng 2 tiyuhin mo ay kusa raw umalis si Lola. Ayaw na raw bumalik. Nasaan sila? Sa bahay. Kinuha ko si Lola. Pumunta kami ng sabay sa bahay ni tiyuhin Jinshan. Sino ang nagpalayas kay Lola? Ligo, hindi magandang pakinggan yang sinasabi mo. Medyo kakaiba ang ugali ni Lola mo. Sinabi nilang doon na raw titira sa kuwebang bato. Hindi na namin sila mapigilan. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Mahirap din para sa amin. Marami ang bata, sikip sa bahay. Maaari mo bang ayusin ito? Nandito rin ang mga kapitbahay. Magsilbi kayong saksi. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't nagnenegosyo ka na ngayon? Wala kaming pera. Hindi ako pumunta rito para manghingi ng pera nyo. Nandito ako para sunduin si Lola. At para hilingin na gampanan nyo ang inyong responsibilidad bilang mga anak. Kaya ko namang alagaan si Lola. Sasamahan ko muna siya sa isla. Pagkain, tirahan at gamot, ako na ang bahala. Pero kayo ang mga anak niya, hindi nyo siya pwedeng itapon na lang sa kuweba. Magkasundo tayo sa halaga ng sustento at ilista ito. Masyado ka namang nakikialam, apo. Ligo, ang nanay mo ay nagpalipas ng hapon sa kuweba. Paano mo nasasabi yan? Si Lola Cao na nga ang nagtitipid, siya pa ang nag-aalaga ng bata. Ngayong matanda na siya, wala nang may gusto sa kanyang mag-alaga. Hindi naman namin siya pinabayaan. Sadyang ayaw lang niyang sumunod. Wala akong balak manggulo. Nagugutom lang ako. Gusto ko lang sanang magluto ng lugaw. Sabi ng asawa mo, mahal ang panggatong. Tama na. Ngayong handa na si Lola na sumama kay Ligo sa isla. Kayong 2 anak ang magbibigay ng buwan ng sustento. Mag-schedule kayo sa pagbisita. Ngayon, sa harap ng mga kapitbahay, humingi kayo ng tawad kay Lola. Pumirma kayo bilang katibayan. Kapag hindi, isusumbong ko ito sa bayan. Ang pag-aalaga sa magulang ay hindi lang usapang loob, kundi obligasyon. Lola, ako na ang bahala sa mabibigat na gawain. Sa maliit na kwarto sa bodega, lilinisin ko yun pagbalik natin. May mga bago pa kaming kumot. Gagamitin mo muna yun. Zen. Salamat. Si Lola rin ang taong nagmamahal sa'yo. Hindi mo dapat hayaang maghirap ang taong nagmamahal sa'yo. Ligo, pagpunta ko sa inyo, hindi ba ako makakaabala? Hindi po, Lola. Kung ano ang kanin ko, ay siya ring lugaw nyo. Ligo. Natumba si Lola kakatapos lang. Pinapatawag ka ng kapitan ng baryo, dali. Pero nakaupo lang naman si Lola sa kotse at naglulugaw. Bago ako umalis, nakiusap pa ako sa kapitan ng Xiaozhai na bantayan ang pamilya ni Lola. Bakit parang biglang may pinapatawag ako? Ang pinsan ko, si Xiaojun, kung makatingin talaga, titingin sa akin, tapos titingin sa mga damuhan sa tabing daan. Ligo, sumama ka na sa akin pabalik.
Sabi ng kapitan, malakas daw ang pagkakatumba ni Lola, baka kung ano na ang nangyari. Ako, hindi naman ako natumba. Xiao Jun, mali yata ang mensahe mo. Nandito naman si Lola, di ba? Hindi yan ang sinasabi ko. Natumba siya kanina sa may pintuan ng bahay ng kapitan. Basta sumama ka sa akin at makikita mo rin. Lola, bumalik muna kayo sa isla kasama si Zenzen at magpainit ng lugaw. Huwag po kayong matakot. Ligo, huwag kang pumunta. Marami sila roon. Hindi ako makikipag-away sa kanila. Hindi rin ako gagamit ng dahas. Gusto ko lang malaman ang totoo. Dalhin mo si Lola sa bahay ni Himuna. Huwag na siyang hayaang makita sila. Ako na ang bahala. Mag-isa ka lang. Huwag kang mag-alala, wala laman ang bag ko. Alam ko ang gagawin ko. Hahanapin ko ang sekretaryo ng ngayon. At pati na rin ang kapitan ng Xiaozhai. Pagsabihan silang huwag dumaan sa harap ng bahay ko. Dumaan tayo sa may aspaltadong daan sa likod ng bundok. Ngayon, gusto kong marinig nila mismo. Mag-inat ka. Sumunod ako kay Cao Xiaojun sa daang paakyat ng bundok. Pagdating malapit sa isang abandonadong sampayan ng lambat, biglang huminto si Cao Xiaojun. 3 tao ang lumabas mula sa mga damuhan. Ligo, mukhang marami ka na ngayong pera, Nagpunta ka pa rito sa Xiaozhai para gumawa ng gulo. Ipinapahiya mo lang ang pamilya Cao natin. Hindi ka makakaalis dito ng basta-basta ngayon. Huwag mong subukang umalis. Anong gulo na naman ito? Huwag ka nang magkunwari. Ang pagkuha mo kay Lola Cao, ginawa mo lang para isipin ng mga tao na hindi kami marunong tumanaw ng utang na loob. Nasisira ang pangalan ng pamilya namin. Hindi ka pwedeng hindi magbayad. Kayo ang nagtapon kay Lola sa kuweba noon. Kaya ko siya kinuha. Bakit kasalanan ko pa ang sira ng pangalan nyo? Ikaw ang nagdala sa kanya, kaya ikaw ang mananagot. Nagbebenta ka ng lamang dagat ngayon. Balita ko, daan-daang piso ang kinikita mo bawat transaksyon. Maglabas ka ng 500 piso. At kakalimutan na namin ang lahat. Paano kung hindi? Kung hindi, pupunta kami sa isla para ikalat na nagnakaw ka ng matanda, nanandaraya ka ng pera ng matatanda, at pinilit mo pa ang tiyuhin namin na pumirma ng kasulatan. Hindi ba kailangan mo ng permiso para sa cold storage mo? Pag nasira ang reputasyon mo, tignan natin kung sino pa ang gustong makipagnegosyo sa'yo. Sadyang nanahimik ako sandali. Akala ni Fugi ay natatakot ako. Inabot niya ang kamay niya para agawin ang bag ko. Mabuti naman at marunong kang sumunod. Tingnan muna natin kung magkano ang dala mo. Bakit kayo nagmamadali? Sabihin niyo ng malinaw. Ang perang ito ba ay pambayad para sa dangal niyo? O pambayad para tigilan niyo ang pagpapakalat ng chismis? Basta magbayad ka, walang problema. Sabihin na lang namin na kusang sumama si Lola sa'yo. Kung hindi ka magbabayad, sasabihin namin kinidnap mo ang matanda. Mazi, huwag kang masyadong kampante. Ano ba ang kinatatakutan mo? Kaya ba ng isang tulad mo na baligtarin ang mundo? Sa tingin mo rin ba, tamang gamitin ang matanda para sa ganitong pakana? Tingnan natin kung sino ang magbabagsak sa'yo. Fugi, layang. Lahat ng pinag-usapan nyo kanina, wala akong pinalampas. Narinig ko ang lahat. Kapitan, nananakot lang naman kami sa kanya. Nananakot para mangikil ng pera, nagbabanta at nagpapakalat ng chismis. Ginagamit niyo pa ang reputasyon ng isang matanda. Pananakot ang tawag dyan. Kapitan, sasabihin ko ang totoo. Sila Fugi ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Sabi nila may pera na si Ligo. Sayang naman kung hindi tayo makakakuha kahit katiting. Sabi rin nila, kapag ginulo ang kaso ni Lola sa isla, matatakot si Ligo na maapektuhan ang negosyo niya. Kaya mapipilitan siyang magbayad. Pinagsasabi mo, tama na, sa komite tayo mag-usap. Noong gabi ring iyon, wala na ni isa sa mga tiyuhin ang nangahas na magsalita pa. Ang dumi ng pamilya hindi dapat inilalabas. Magbabayad na sila buwan-buwan, at bibisita sila ng regular. Inamin na nila ang lahat ng nangyari. Sila ang nanggamit sa matanda para mang-extort. Hay! Ligo, sasama na ako sa iyo pauwi. Hindi na nila ako maluloko pagpunta nila rito. Sige po, Lola. Uwi na tayo. Lola, bukas ng umaga, ipagluluto kita ng steamed egg. Lalagyan ko pa ng maraming sibuyas. Ang galing talagang magluto ni Zenzen. Suwerte mo, Ligo. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, itinakwil ako ng pamilyang Xu. Pinagtawanan. Nilansi ng iba, pero sa sandaling ito, bigla kong naramdaman. Nasa wakas, ang maliit na cold storage na ito ay parang tahanan na natin. Ha? Magulo ang paligid ng tangke ng mga lamang dagat. Halos kalahati ang nawala. Ligo, ganito ka kaskasero sa pamamahala mo. Tapos gusto mo pa kumuha ng rehistro sa bayan. Parang alam mo na agad na may mangyayari rito. Inalalayan ni Zenzen si Lola Cao papasok. Hindi siya kinabahan, hindi siya nataranta. Ligo, kagabi may 120 kilong buhay na alimango sa tangke. 250, 60 kilong abalon, 70. 170, 60 kilong abalon. 250, nakatala lahat sa akin. Iligtas muna ang paninda, huwag munang mag-ingay. Sinong walang modo ang gumawa nito? Hindi ba't ito ang nagpapatigil sa hanap buhay natin? Buhay na alimango, patay, nakawala, nakatala lahat. Kahit isa lang ang mabawi, bawi pa rin. Kahit lugi na, kailangang iligtas ang natitira. Bukas na darating ang mga taga-suri. Ni hindi mo mabantayan ang tangke na ito. Sino ang maglalakas loob na magbigay sa iyo ng lisensya? Mas mabuting huminto ka na habang maaga para hindi ka mapahiya. Ginupit ito ng gunting. Isulat mo, ilagay mo ng malinaw ang posisyon at haba ng pagkakagupit.
Hinanap ko sa gilid ng tangke. Umuulan ng mahina kagabi, malambot ang lupa, parang may nagmamadaling dumaan. May nakasabit na piraso ng pulang tali sa tabi ng bakas ng paa. Pinulot ko at tiningnan. Nakakita na ako ng ganitong pulang tali dati. Balutin mo na para hindi madumihan. Duda mo ba si Sanhaw? Hindi lang duda, kailangan ko ng ebidensya. Bakit ka nakatingin sa akin? Sira ang sarili mong tangke, tapos gusto mo pang isisi sa akin. Hindi kita sinisisi, isa lang ang sasabihin ko. Kung sino ang gumawa nito, mabuting lumantad ka na ngayon din. Dahil kapag nalaman ito ng lupo ng ngayon, hindi lang bayad sa ilang alimango ang usapan dito. Hindi mukhang nasira ng kusa ang butas na ito. Si Fugi ang unang-unang dumating. Huwag kayong mag-imbento ng kwento. Itawag niyo rito ang kalihim. Kunin ang litrato bilang ebidensya, huwag ninyong tapakan ang paligid. Hawak ni Zenzen ang kamera, nakatutok sa ginupit na bahagi. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang mga patay na alimango at ang mga nawala. May pinaghihinalaan ka ba? May lead ako pero hindi pa ako sigurado. Pakiusap, dalhin niyo rito si Sanhaw para tanungin. Dinala si Sanhaw rito. Pagkakita niya sa pulang tali, kumislap ang kanyang mga mata sa kaba. Nasaan ka kagabi? Natutulog sa bahay. Nasa silangan ang bahay mo. Kagabi, hating gabi na. May nakakita sa iyong lumabas sa likod ng pier. Paliwanag mo. Sino ang nakakita? Napadaan lang ako roon. Kani-kanina lang, sabi mo natutulog ka sa bahay. Ngayon naman, napadaan ka lang. Hindi ko ginupit ang lambat. Binigyan lang ako ng 20 pesos para tumayo lang bilang bantay. At sinabing gupitin lang ang lambat. Tinatakot ko lang naman siya. Hindi ko naman sinabing papatayin ang napakaraming alimango. Sabi ni Fugi at Sanhaw, may nagbigay raw ng 20 pesos. Ano bang minamadali mo? Ano namang pakialam ko riyan? 20 piso lang, sino ba ang wala niyan? Pakiusap sa sekretary na dalhin si Sanhaw sa komite ng nayon para magtala. Matigas ang bibig ni Chendagi at ayaw umamin. Pero napansin ng mga tao na iba na ang tingin niya. Ligo. Bago tanggapin, may ganitong sitwasyon muna. Huwag kang magulo sa isip. Kung hindi ko papalitan ang lumang bahagi ng tangke, ayusin ko. Kapag kulang ang paninda, dadagdagan ko. Basta hindi ako mawala sa pwesto bilang tagapamahala. Ilalabas ko ang ebidensya. Kaya pa nang natitirang mga alimango, hindi na apektuhan ng abalon. Ako ang magbabantay ng libro ngayong gabi. Ikaw ang magbantay sa tangke. Tinitignan ko ang mga mata niya. Nakapagbigay siya ng kaunting tugon. Ngayong gabi, tulungan niyo akong mamulot ng mga alimango. Tito Lin, tulungan mo akong ayusin ang butas sa lambat. Pagliwanag ng araw, dumating na ang mga taga-inspeksyon. Katatapos ko lang sana silang salubungin. Si Boss Zhao ay bumaba mula sa sasakyan at hinarang ako. Ligo. Nag-apply din ako ng lisensya sa supply ng merkadong ito. Ngayon, sabayan natin ng aktual na laban. Pati ang mga tusong hindi lehitimong tindero, kaya rin akong tapatan. Hahaha. Tatlo ang dumating na mga taga-inspeksyon. Sinipat ng Pinuno Zoo ang lugar. Noong nakaraang gabi, may nangyari rito. Ang pansamantalang lambat ng palaisdaan ay pinutol ng tao. Naitala na ito ng komite ng nayon. Muling na imbentaryo ang natitirang paninda. Ang pansamantalang lambat sa kaso ng aksidente ay naayos na. May inihanda rin akong plano para sa pagsasaayos. Pakinggan niyo ako, Pinuno Zoo. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang negosyo, may problema na agad. Pati kaligtasan, hindi na namin kayang garantiyahan. Paano tayo makakapag-supply? Hindi nakakatakot ang pagkakaroon ng problema. Ang kinatatakutan ay may nagtatago pa at may binabalak. Ngayon, ang sinusuri ay proseso at kakayahan. Hindi kung sino ang mas malakas ang bibig. Matigas lang ang ulo. Unahin nating tignan ang paninda. Lahat ng ito ay naka-standard package at maayos ang balot. Kahit sa malayong biyahe, wala ring problema. Mas matibay ito kaysa sa ganitong maliit na tangke, hahaha. Kinuha ng tekniko ng fishery station ang isang alimango. Gumalaw ng 2 beses ang mga paa ng alimango. Wala nang gaanong lakas. Idinikit ang abalon sa gilid ng plastik na palanggana. Mahina rin ang kapit nito, nawawala sa biyahe. Medyo stress pa noong kabubukas lang. Unti-unti rin itong ayos. Walang sinabi ang tekniko tungkol sa nangyari. Itala lang ang sitwasyon. Talagang isa-isahing iakyat ang natitira ayon sa bilang. Sa akin dito, kahit nangyari kagabi ang aksidente, kalahati lang ang nabawas sa mga alimango. Pero kumpleto at malinaw ang datos. Ito ang tala ng pagpasok sa tangke kahapon. Ito ang datos ng muling pagsusuri matapos ang aksidente sa gabi. 27.50, 3.50, 25.50, 25.50, 25.50. Ito ang listahan ng namatay at tumakas na nasayang. Lahat ng natitira ay muling sinubok ang sigla. Ikaw ang bahala sa account. Hatiin, timbangin, kalkulahin, at itala ang mga sample. Ako ang bahala sa lahat. Si Ligo ang responsable sa tangke at sa kagamitan. Napakainit ng ulo ng taong ito. Kagabi, habang tumatakbo sa kanal, sinabunutan pa niya ako. Naglabas na naman ako ng abalon. Pina-check ko sa tekniko ang kapit at sigla nito. Kailangan ng kaunting puwersa ng abalon bago ito makagalaw. Matatag ang kondisyon. Kakakuha lang niya mula sa tangke. Siyempre, mukhang buhay na buhay. Ang sa akin ay pangtransportasyon. Iba ang usaping legal. Kaya ako nag-apply ng pansamantalang pasilidad. Ang sariwa ay hindi lang basta magandang tingnan. Kailangan nating bawasan ang mga pagkalugi. Siguraduhin ang supply. Importante rin ang transportasyon. Pero huwag lang tayo tumingin sa labas ng lalagyan. Pinutol ang lambat mo kagabi. Paano mo ito masisiguro sa susunod? Pera. Palitan ang lambat sa loob ng 3 araw ng double layer nylon net. 2 piso. Mababaw.
274 para sa pagpapatibay ng mga post sa labas. 2 piso. 27. Magdagdag ng mekanikal na kandado sa tabi ng pangalawang baterya. 2 piso. Rehistro ng paglabas sa bayan. Pagkakamali ko ito, ayos lang sa akin, pero hindi ko hahayaang may lumabas na depektibong produkto. Aayusin ko agad. 270. Bayaran mo ang mga mangingisda pagkatapos ng trabaho. Opo. Ibawas ang gastos sa malamig na imbakan at transportasyon. Ang matitira ay bayaran base sa uri ng produkto. Pirmahan ang bawat resibo. Tito, handa kaming ibigay ang mga paninda kay Ligo dahil malinaw ang kwenta niya. Dahil sa malinaw na listahan ng perang pumapasok at lumalabas. Dati kapag binebenta sa mga negosyante ng isda, kung magkano ang bayad, sabi lang nila ang masusunod. Kahit ang mga pabor ay binibilang nila bilang utang. Ang feedbacks ng mga tao ay bahagi rin ng reputasyon sa negosyo. Pero sa huli, ang mahalaga ay ang mga record at kung ano ang nasa harapan. Ligo, ang kondisyon ng iyong pasilidad ay pasok sa pamantayan. Ayusin mo ang mga panganib sa lambat sa loob ng takdang panahon. Huwag munang palakihin ang dami ng imbakan habang inaayos. Aprobado muna ang iyong rehistro. Susuriin namin ito sa susunod. Tito, ang sirang lalagyan ding ito ay papasa. Boss Zhao, ang proseso ay hindi sinusukat sa kung gaano kaganda ang hitsura ng lalagyan. Ang kargamento mo ng sariwang isda ay nasa kritikal na kondisyon. Dagdagan mo rin ng materyales ang link ng transportasyon at pansamantalang imbakan. Ayusin mo pagbalik mo, hindi dahil sa ang halaga nito, kundi dahil simula ngayong araw, 2025, simula ngayong araw, hindi na ako ang taong pinagkakalat-kalat, at inuutusan ng kung sino-sino sa pantalan, mayroon na akong legal na permit para magnegosyo. Si Ligo ay Si Ligo, kinulong niya ako sa kanyang malamig na imbakan. Halos mamatay ako sa ginaw. Sinira ni Ligo ang reputasyon ng anak ko, tapos gusto pang magnegosyo ng tama. Magbayad kayo at humingi ng tawad. Ilabas ang rehistro. Ang nakuha ko lang na sertipikasyon ay hindi pa man lang natutuyo ang tinta. Ibinaling na agad nila ang sisi sa akin. Gusto ko lang sana humiram ng yelo kay Ligo. Hindi siya pumayag, at itinulak pa ako sa loob ng imbakan. Halos hindi ako makalabas. Isang dalaga, kinulong sa loob ng imbakan. Ligo, kung hindi mo kami bibigyan ng hustisya, magsusumbong ako sa munisipyo. Pinapanood ko sila, at unti-unting lumalamig ang loob ko. Ang laso ng laro nila, kung nagmamadali akong magpaliwanag. Iiyak lang sila. Kung magagalit ako, sasabihin nilang may tinatago ako. Kung maglulunsad ako ng gulo sa harap nila, kahit pamalinaw ang katotohanan sa huli, maapektuhan pa rin ang bagong rehistrong natanggap ko. Pero nakalimutan nila, hindi na ako ang dati na marunong lang. Magtiis ng magtiis. Kung gusto ninyong patunayan ang aking pagkakasala, sige, mag-imbestiga tayo. Gawing saksi ang lahat. Nandito rin ang kalihim ng baryo. Suriin natin ang logbook ng mga pumapasok at lumalabas sa imbakan. Kung may kinalaman ito sa panganib sa buhay ng tao, dapat itong maresolba. Anong imbestigahan? Ang anak ko, nanginginig na sa lamig dahil sa ginawa mo. Gusto mo pa ring magpalusot dahil napatunayan na ang tao ay ikinulong sa malamig na imbakan. Nabuksan na ang pinto ng cold storage. Ilang araw lang ang nakalipas ng ikabit ni Ligo ang lock. Sino ang papasok at lalabas na may susi? Nandoon lahat ang mga tala ng makina. Anong lock? Kayo, noong huling beses, nagkakalog kayo ng langis, nagpuputol ng lambat, at pinutol pa ang kuryente. Sawa na ako sa lugi na walang tala. 2 lang ang susi. 26,200 at 2.8. Ngayong umaga, alas 8:20, may binuksan na isa. Bago ang inspeksyon, may oras na inaabot ito. Isinara ng alas 8:35. Pagkatapos nun, wala nang tala ng pagbukas at pagsara. Tala ng pagbukas at pagsara. Sinasabi mo ba kung kailan kita ikinulong? Noong kakapinsan lang. Kagagaling ko lang at kasama ko ang mga taga-inspeksyon habang binabantayan ang tangke. Andoon sina Tio Lin, Tio Hirong, at ang pinuno ng barangay, lahat sila. Sigurado ka ba? Pinatotohanan ko na laging nasa tabi ng tangke si Ligo. Ni tubig, wala siyang oras na ininom. Si Zenzen din, buong oras nasa lugar. Nasa kanya ang susi ng cold storage. Hindi siya umalis, 2 lang ang susi. Kaya hindi pwedeng may pangatlong susi. Ako ang sumama kay Ligo para bilhin ito sa bayan. Palit agad sa lugar. Nasa lagayan pa rin ang lumang core ng lock. Gusto mo bang sabay nating tingnan? Sabi mo nakakulong ka sa cold storage. Saan galing ang tubig sa suot mo? Tubig na galing sa loob ng cold storage. Ang tubig sa condensation ng cold storage, may lamig na parang yelo. Dapat basa ang damit mo. Ang basang suot mo ay tubig sa tangke. May lumot at dumi pa sa gilid. Hindi ba siya galing lang kanina sa tabing tangke? Nakita ko si Chen Fugi na dumaan mula sa likuran. Natakot si Xiao Zunyan. Anong masama kung nagkamali ka ng 2 salita? Nasa loob na siya ng freezer. Talaga bang hindi ka pumasok sa cold storage? Sino ang nagturo sa iyong magsalita ng ganyan? Meifeng, ngayon mo lang sabihin ang totoo, baka makahabol ka pa. Hindi maliit na bagay ang magbintang sa iba. Sino ang nagtulak sa iyo para ikaw ang sumalo ng bala? Sa huli, ikaw rin ang masasabon. Hindi ako pumasok sa cold storage. Si Dagi ang nagbasa ng damit ko. Anong pinagsasabi mo? Siya ang nagturo niyan. Sabi niya, basta mapaluhod si Ligo, mapipilitan siyang ilabas ang ebidensya. Namatay ka na lang sana at hindi ako idinamay. Hindi mo naman ako pinapalagpas. Tigilan na ninyo ang bentahan. Ay naku.
Ano bang kinakapitan mo para makabawi? Ano bang karapatan mo, Ligo, para may ebidensya, may cold storage, at may kontrata? Hindi rin ako magiging maayos. Kayo rin, huwag niyong asahang may magandang kalalabasan. May nakita akong ilang alimango na naglalakbay sa gilid ng tangke. Kahit ang mga abalon may bakas na nakabaligtad. Pinutol na ni Tito Hi ang kuryente sa pangunahing linya. Inilabas na ni Tiolin ang backup na oxygen pump. Kinuha ni Zenzen ang logbook at kamera. Unahin nating kuhanan ng litrato ang electrical box. Huwag ninyong hawakan. Iatras ninyo, baka masira ang electrical box. Nababaliw ka na ba? Pasilidad ito sa produksyon. Isa pang galaw mo. Walang makakapigil sa'yo. Hindi ako natatakot. Wala na rin naman akong mawawala. Ang inggit ay hindi nakakabusog. Lalong hindi pwedeng gamitin ang trabaho ng iba para maglabas ng init ng ulo. Mabilis na itaas ang backup na oxygen pump. Ako at si Tito Hi ay nasa tabi ng tangke. Pinaghiwalay muna namin ang mga mahina ang kondisyon. Inilipat muna ang mga alimango at abalon at buhay pa rin ang floating force. Kakayanin pa ng kaunti. 10-07 nasira ang electrical box. 10-09 naputol ang main power. 10-11 nagsimulang gumana ang backup oxygen. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Ang kinatatakutan ko lang ay magulo ang usapang pera. Tumawag na ako sa delivery team sa bayan. Darating sila sa loob ng kalahating oras. Unahin natin ang mahahakot na. Kukuha rin ako ng pansamantalang batch doon. Huwag mo akong pasalamatan. Basta sumunod ka sa usapan. Tutulungan kita. Sira ang refrigerator. Sino ang sumira niyan? Ang sinirang niyan ay kabuhayan ng mga tao sa pantalan. Mag-report kayo sa pulis agad. Tumawag ka ng mga tao sa village committee para pumunta rito. I-seal ang lugar. Hindi pwede. Huwag ninyong galawin, krimen ang sadyang pagwasak ng equipment. Hintayin nating dumating ang pulis para ayusin ito. Nagkamali lang siya ng desisyon. Sa tuwing nagkakamali siya, kayo lagi ang nagdadahilan para sa kanya. Pinuputol ang mga hose, binubuhusan ng krudo, ginugupit ang lambat. Pinuputol ang kuryente, at ngayon, sinira pa ang freezer. Kailan ba hindi naging dahilan ang nagloko lang para makalusot siya? Ligo. Kasalanan ko, hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Habang tinitignan ko ang namumuti niyang buhok, wala akong maramdamang saya na inaasahan ko. Para akong naghintay ng 2 habang buhay para sa paumanhin na ito. Pero nang dumating, napagtanto kong wala na palang bigat. Dapat siyang managot sa batas. Walang sinuman ang dapat magtakip para sa kanya. Kung nagkasakit o nagkaproblema kayo sa hinaharap, gagawin ko ang nararapat bilang anak. Pero ang pera ko at ang mga dokumento ko, hindi ako magpapatalo rito. Hindi na ako babalik sa pamilya Xu para mamalimos. Isakay na ang lahat ng yan sa truck. Hay naku. Ligo, isali mo ako sa pagpaparepair ng freezer. Hindi pwedeng maabala ang negosyong ito. CJ. Kasusunduan sa supply para kay Ligo. Pirmahan na. Ang maliit na cold storage mo ay hindi lang para sa negosyo mo ng mag-isa. 222 Linhay Kiang. Kontrata 1, Linhay, mag-isip kang mabuti. Linhayan, mag-isip kang mabuti. May lakas ba kayong loob na pakisuyuin ang buong pantalan? Ligo, magandang balita ito. Dati, tayo pa ang namamalimos sa mga trader para kunin ang huli natin. Ngayon, sila na ang kusang humihingi. Bakit hindi pa natin pirmahan? Pwede naman pumirma, pero sino ang magdidikta sa presyo sa susunod? Ang freezer ay kay Ligo, ang lisensya ay kay Ligo rin. Kung gusto nilang kuhaan ang malaking parte, wala tayong magagawa. Ngayong araw, bawal muna ang bilihan, magmi-meeting muna tayo. Simula ngayon, lahat ng isda na papasok sa cold storage ay dapat i-grade. Unang klase, mga buhay na isda, walang gasgas o sugat. Pangalawang klase, may konting gasgas, pero ibebenta pa rin naman. Iba pa ang mga kailangang ibenta sa loob ng araw na yon. Paano kung mali ang grading? Maaaring check agad. Dapat hindi kukulang sa 2 tao ang titingin. Hindi pwedeng 1 tao lang ang magdedesisyon. Babayaran ang huli sa araw na ibinenta ito. Kung sakaling magbayad ang bayan sa susunod na araw, sasabihin ko na agad sa inyo. Hindi ko itatago ang katotohanan. Ang pinakaayaw ng mga mangingisda ay ang hindi agad makakuha ng pera. Ikatlo, magtabi ng sample para sa testing. Bawat batch ng isda, magtabi ng maliit na sample. Lagyan ng label at I-code ng maayos. Kung may maninira sa reputasyon ng paninda natin, hindi tayo papatol sa chismis. Testing result ang pag-uusapan natin. Ang bawas o timbang, susundin natin ang napagkasunduang ratio. Kung ako ang nagkamali, ako ang magbabayad. Ang sadyang paninira sa negosyo ay labag sa batas. Hindi natin hahayaan na mapagsamantalahan ang mga taong tapat. Kung ganoon, ano pang kikitain mo? Hindi ako nagtatrabaho ng walang bayad. Kailangan ng kuryente ang cold storage. Kailangan ng pampagawa ng kagamitan. Kailangan ng gasolina sa biyahe. Zen, hindi pwedeng puro pagod lang tayo sa pagtatala ng account. Isusulat ko ng malinaw ang bawat bayaring dapat singilin. Magkano ang bawat basket? Nakalista lahat dito. Kung sa tingin nyo ay hindi makatarungan, pwede nating baguhin ngayon din. Kung sang-ayon kayo, pipirmahan natin ang kasunduan. Sasabihin ko na kung sino man ang gustong magsarili.
Dalhin nyo na ang kontrata sa bahay at pirmahan nyo roon. Hindi na kailangang mag-usap pa rito tungkol sa gastos. Sa negosyo, hindi dapat isang tao lang ang kumakamal ng lahat. Ang sumusunod sa rules ay may makakain. Bakit nga ba kinamumuhian si Mazzy dati? Hindi dahil kumikita siya, kundi dahil pinagkakaitan niya ng kabuhayan ng iba. Ngayong inilabas ni Ligo ang listahan, ay dahil ayaw niyang tahakin ang landas na yon. Pirmahan ko ito, hindi pa naman malabo ang mata ni Tito Lin. Sino ang tunay na tumutulong sa mga mangingisda? At sino ang matamis lang magsalita? Nakikita ko ang totoo. Dati, iniisip ko lang kung paano ako mabubuhay, at kung paano kumita ng mabilisan. Pero ngayon lang ako naliwanagan, mabilis ang takbo ng nag-iisa, pero ang sama-sama ang makakarating ng matatag. Hahaha, Ligo, sa susunod na subukan mo pang baratin ang presyo ko, ipapamukha ko talaga sa iyo ang stamp na ito. Lene. Simula bukas, susundin na natin ang mga bagong tuntunin. Dapat ay ayon sa kasunduan. Paglubog ng araw, isama ko si Lola Cow at Zenzen para tingnan ang lote na ipapatayo natin ng bahay. Ayos yan. Hindi nakakasakal ang hangin mula sa dagat. Dito, pwede tayong gumawa ng gate sa bakuran. Si Lola ang magtatanim ng gulay at ako naman ng mga bulaklak. Ligo, sa wakas ay may sarili na tayong tahanan. Noong gabi na pinalayas ako sa pamilyang Xu, natulog ako sa tapat ng pintuan ng cold storage. Natulog ako sa kubo sa tabi ng pantalan. Pero ngayon, ang bawat tunog ng pako na ibinabaon sa lupa ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ko matapos ang lahat ng hirap. Hindi man malaki ang bakuran, pero sagana ito sa plinano nating gamit. Dito tayo magtatanim ng osmanthus. Malakas ang hangin sa tabi ng dagat. Baka hindi mabuhay ang mga bulaklak. Kahit ang sirang cold storage ay naayos mo. Bakit naman hindi mabubuhay ang bulaklak? Mabubuhay iyan. Siguradong mabubuhay iyan, lalo na't ikaw ang magtatanim, Zenzen. Bawat piraso ng ladrilyo ay may katapat na account. Bawat post ay may halong pawis. Huwag mong ipagpaliban ang bayad sa pagtatrabaho. Ligo, para sa'yo ito. Ito ang kinita mo noong nagtatrabaho ka pa sa bahay nila. Ito lang ang naipon ko. Kaunti lang ito. Alam kong kulang iyan. Wala rito si Chanhua. Wala rin si Fugi. Bubuksan ko na ang sulat. Ang pangit ng sulat kamay ni Aigo. Ano bang magandang salita ang ilalagay niya sa sulat? Inamin niyang naging mapagpabor siya. Inamin niya ang mga nagdaang pagkukulang. Hindi niya akalain noong pinapunta niya ako roon na talagang maiingatan at mapapaayos ko ang cold storage. Hindi niya akalaing makakatayo ako sa sarili kong mga paa. Hindi na nila ako mapipilit gamit ang relasyon bilang ama at anak. Hindi ko tatanggapin ang perang ito. Kahit magreklamo ka na kulang, nararapat lang ito. Sa hinaharap, hindi dahil kaunti lang ito. Ang pagtanggap ko sa pera ay baka isipin nilang tapos na ang lahat. Ayokong makipaglokohan sa isang bagsakan. Sabihin mo sa akin na tanggapin ko na. Ang pera, pakiayos ang isulat na resibo at ibalik. Kailangang magbago ang tao. Pero ang sakit, dahan-dahan lang na ginagantihan ng panahon. Ang legal na pananagutan na dapat harapin sa hinaharap. Hindi pwedeng kulang ang bayad sa danyos. Kung ano ang dapat kong panagutan bilang kamag-anak at tungkulin, hindi ako tatakas. Bukod pa riyan, hayaan na natin kanya-kanya tayo. Ganyan na lang, malinaw na. Masakit ba? Hindi masakit. Pakiramdam ko sa wakas hindi na nila ako kailangang hintayin at asa sa kanila. May sarili na akong tahanan. Totoong dumaan ka at tingnan mo. Pagkalipas ng kalahating buwan, naitaas na ang kahoy sa bakuran. Ang unang batch ng accounts, maayos at kumpleto ng naisara. Ang unang batch ng accounts, maayos at kumpleto ng naisara 1-6-6-2-5-4-5-0-47-150. Ang ledger, nakasabit na sa pinto ng cold storage. Lahat malinaw na malinaw. Naitaas na. Ligo. Ayokong apakan at lamangan pa ang iba. Ikaw sa bahaging ito, wala ka bang isang taong taga-buhat ng kargamento? Noong araw na yon, tinanong niya ako kung wala ba akong taga-buhat. Hindi ako agad sumagot at hindi ko rin siya sinipapalabas. Hindi ko naisip na hayaan siya. Subukan niya munang malasahan ang sarap ng pagtanggi sa labas ng pinto. Noon, dahil sa pagpiga niya sa presyo, maraming mangingisda ang napipilitang yumuko sa kanya. Yung bulok na halo-halong isda sa truck ni Lino, siya ang nagpababa noon ng presyo. Pero ngayon sa pantalan, kailangan ng may bagong tuntunin. Hindi lang basta bagong diktadura. Kung gusto mong manatili, pwede. Magsimula sa pagbubuhat ng kargamento. Bayaran ayon sa trabaho. Malinaw ang usapan sa mga libro. Malinaw ang presyo. Bawal ang lihim na paglalamangan sa presyo. Bawal ang gulo at pang-aasar. Kung gusto mong magbago, bibigyan ka ng pagkakataon. Kung ayaw mo, pwede kang umalis anumang oras. Gusto ko. Yeli, kung tatangkaan mo pa akong lokohin, hindi ako magiging mabait. Hindi na po. Nakasara na ang plato ng aming kooperatiba. Kung hindi pa siya matauhan, sasalubungin din siya ng batas at tuntunin. Nakita ko siyang tumango. Tahimik siyang umalis. Sabi niya, ang masamang ani walang tumatanggap. Unti-unting nawala ang boses. Noong araw ng pagpapakasal, walang malaking handaan. Inilabas ni Lola ang asul na tela. Pinilit pa niyang gawan si Zenzen ng bagong palda. Lola, kasama ako ni Ligo sa pagtatrabaho. Hindi para lang magpakasaya at umasa. Ang pagsasama sa pagod at hirap ang tunay na buhay. Ligo, inihahabilin ko sa iyo ang aking anak na babae. Tito Hi, Tito Hi. Hindi talaga ako isang palamunin, kasosyo ako.
At pamilya na rin. Sa gabi, pauwi ako mula sa cold storage. Talagang panatag ang pakiramdam ko. Ang panatag na ito galing sa unti-unting inayos mula sa lumang cold storage. Ligo, mas matatag ang lugar na ito kaysa inakala ko. Hindi lang ako ang matatag. Lahat dito, kumikita sa sarili nilang sipag. Kaya lang ako naging kampante. Lola, dati lagi akong takot na wala akong uwian. Ang bahay, hindi naman bigay ng langit. Naitayo ito sa pawis at sariling kamay. Ngayon alam ko na. Kapag pinursige mong maayos ang buhay, ayos din ito. Sa pagkakataong ito, wala akong utang kanino man, at wala akong kinatatakutan.